Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Kumusta mga Lodi, may bago tayong nobela, sana magustuhan nyo ang kwentong ito. Ito ay kwento ng isang kabataang lalaki na nagkaroon ng mahiwagang mga mata. Simulan natin ang kwento. Kabanata 151 hanggang Kabanata 160. Kabanata 151. Nang makita ang katahimikan sa bahay ng auction, si Yehan, ang host, ay huminga ng malalim at nagsabi ng may ngiti, 10 bilyon, ito ay isang walang kapantay na presyo sa ating bansa. Ngayon, Ginoo, ang bid ay 10 bilyon, mayroon bang mas mataas na bid? Nang marinig iyon, walang nagsalita sa buong auction room, at karamihan sa mga tao ay nakatingin kay Ning at Goo. Kung talagang nais nilang magbid, sila lamang ang may kakayahan. Nang makita ito, nagpatuloy si Yehan, dahil dito, 10 bilyon sa unang pagkakataon, 10 bilyon sa pangalawang pagkakataon, 10 bilyon sa pangatlong pagkakataon, ayos, ang pagtatapos ng auction na ito ay pag-aari ng Ginoong ito. Ang piraso ng jade na tinatawag na Hamahanzo ay na-auction sa halagang 10 bilyong dolyar, na talagang nagulat kay Yehan. Nang makita na walang patuloy na nagtaas ng presyo, nagpa siya si Yehan at tinapos ang auction, at ang pirasong ito ng Hamahanzo ay direktang napunta sa The Nigeria Consortium. Nang makita ang pagtatapos ng auction na ito ng jade, ang mga tao sa auction hall ay lahat ay nagulat. Nagulat na sila na ang isang maliit na piraso ng alahas ni Joe ay makakapag-produce ng isang nakakagulat na obra, ngunit ang napakataas na presyo sa dulo ng auction ay mas nakagugulat. Sila ay napapaamo. Ito ang kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng auction ng alahas ng Huoxia na umabot ng 10 bilyon ang presyo. Si Ning at Goo, ang dalawang higanti sa industriya ng alahas, ay hindi nakuha ang pirasong ito ng jade, kaya't natural na sila ay labis na nabigo, ngunit si Ning si Yuan ay hindi nagpakita ng anumang hindi pagkagusto sa kanyang mukha, ngumiti siya sa akin, ang dayuhang may mataas na ilong. Ginoong Michael, narito ako upang batiin ka sa pagkapanalo ng kayamanan. Umaasa ako na kami, ang Ning Corporation, ay makakapag-cooperate sa iyong consortium upang lumikha ng mas magandang hinaharap. Nais ko sanang tanungin kung may oras si Ginoong Michael. Nais kong imbitahan ka sa hapunan. Nang marinig ito, ngumiti si Michael ng bahagya, at nagsabi, salamat, Ginoong Ning, sa iyong kabaitan, ngunit narinig ko na mayroon pang isang napaka-misteryosong item para sa lahat na makita, bakit hindi natin ito tapusin na magkasama? Okay lang iyon. Umupo si Ning si Yuan na may bahagyang ngiti, ngunit hindi siya masyadong interesado sa misteryosong item na lumabas sa dulo. Sa kanyang isip, ano pa ang maihahambing sa jade na nagkakahalaga ng 10 bilyon kanina? Sa sandaling ito, tumingin si Michael kay Yehan sa podium na may bahagyang ngiti, at nagsabi, mahal na Ginoong Ye, narinig ko na mayroon pang isang kayamanan sa tindahan ng alahas para sa lahat na makita. Nais ko sanang itanong kung maaari itong ipakita ngayon. Nang marinig ang mga salita ni Michael, ang mga taong handang umalis ay lahat nakatingin kay Yehan, at umupo muli. Mayroon silang kaunting inaasahan sa kanilang mga puso. Magkakaroon ba ng anumang kapana-panabik na kayamanan ng alahas ni Joe? Pumadjakik si Yehan, kinuha ang mikropono at nagsabi, tama iyon, ngunit ang item na ito ay para sa pagtingin lamang at hindi ibebenta. Mangyaring maghintay ng kaunti, lahat. Pagkatapos magsalita, tumalikod si Yehan at umalis sa podium, ang susunod na bahagi ay pag-aari na ni Joe Yuner. Nang siya ay dumating sa backstage, hindi pinansin ni Joe Yuner si Mo Shu at direktang hinalikan si Yehan sa pisngi, at masayang sinabi, asawa, ang ganda-ganda mo kanina, sa napakataas na presyo na 10 bilyon, sa pagkakataong ito ay naging mayaman tayo. Ngumiti si Yehan at nagsabi, ayos, pinasaya kita, ngayon ay oras na para sa iyo na maglaro, sa pamamagitan ng salita, iyon bang Jadeite? Ipakita mo muna sa akin. Naging interesado si Yehan sa Toadbid kanina. Talagang nais niyang makita kung paano kumakalat ang mga pakpak ng Phoenix, na mas makatotohanan kaysa sa Toadbid, at kung gaano ito magiging kamangha-manghang matapos sa mga kamay ni Zhou Mingshan. Sa puntong ito, dalawang magaganda at kaakit-akit na babae ang naglalakad patungo kay Yehan na may dalang piraso ng jade na malapit ng ilabas. Tumingin si Yehan dito, at siya ay nagulat. Sa kanyang paningin, tila talagang may phoenix na muling nabuhay mula sa abo, lumilipad ng mataas, may kapangyarihan, na parang hari ng mga ibon, ang lahat ng nilalang ay maaari lamang sumunod dito. Ang ganda, si Mo Shu, na nakakita ng phoenix na kumakalat ng pakpak sa unang pagkakataon, ay nahulog sa pagkakaakit, at tila ang kanyang buong isip ay nahulog sa pagkakahulog. Alam lamang niya na magkakaroon ng isang obra para sa pag-display, ngunit hindi niya ito nakita dati.
Ngayon na nakita niya, ito ay parang nakita ang pinakamasgwapo sa mundo, puno ng pang-akit. Nang makita na si Yehan at Mo Shou ay nalulumbay dito, ngumiti lang si Zhou Yuner at hindi nagsalita. Nang makita niyang natapos ni Zhou Mingshan ang gawaing ito noong araw na iyon, siya ay mas nagulat kaysa kay Yehan at sa dalawa sa kanila ngayon. Si Ginoong Zhou ay talagang isang bihasang alagad. Sabi ni Yehan. Ngumiti si Zhou Yuner at nagsabi, ayos, nakita mo na rin, ngayon ay oras na ng iba na magulat. Pagkatapos magsalita, sa ilalim ng senyales ni Zhou Yuner, ang dalawang Maislan na babae ay nagdala ng mas mahalagang jade sa podium, ngunit maaari nang isipin ni Yehan kung gaano kainit ang auction na ito. Siguradong higit pa kaysa sa kanina. Hindi na nagpunta si Yehan upang panoorin ang masiglang atmosfera na malapit nang mangyari sa bahay ng auction. Dumiretso siya sa isang pahingahang silid sa backstage, ipinikit ang kanyang mga mata at nagpahinga, tahimik na naghihintay na matapos ang auction. Sa wakas, makalipas ang kalahating oras, ang masiglang atmosfera sa loob ng bahay ng auction ay ganap na huminto. Siyempre, nang umakyat si Zhou Yuner sa entablado, hindi maiiwasan na ipakilala niya ang pinagmulan ng pirasong ito ng jadeite at sabay na itulak si Yehan palabas. Nang malaman nilang ang dalawang walang kapantay na kayamanan ay nagmula sa parehong tao, lahat sa bahay ng auction ay nagulat. Kahit ang tiyuhin at pamangkin ni Ning si Yuan at si Guo Yunxiao ay ganito. Palagi nilang akala na ang walang kapantay na emerald na Toad with Pearl ay nasa mga kamay ni Yehan. Sa bandang huli, ito ay naipakita lamang sa kritikal na sandaling ito. Maaasahan na ang alahas ni Joe ay magkakaroon ng ganitong pambihirang kayamanan bilang kayamanan ng tindahan, kung gaano kasikat ang negosyo sa hinaharap, tiyak na ang mga tao sa loob at labas ng bansa na makarinig ng balita ay darating dito na may paghanga. Ang kasikatan, ang pag-angat ng alahas ni Joe ay isang usaping oras na lamang. Matapos ang auction, sinundan ni Yehan si Zhou Yuner pabalik sa kanyang kumpanya. Ito ang unang pagkakataon na dumating si Yehan dito, at siya ay nakaupo sa isang medyo maunlad na bahagi ng Shanghai City. Bagaman ang kumpanya ni Zhou Yuner ay mayroon lamang 5 palapag, ang Zeus Jewelry na 4 na gintong letra ay nagbibigay sa mga tao ng isang makislap na anyo. Pagpasok sa kumpanya ni Zhou Yuner, lahat ng nakasalubong niya sa daan ay nagsabi ng, "Hi Chairman." Maraming tao ang tumingin muli kay Yehan sa tabi niya, dahil si Zhou Yuner ay hindi kailanman nagkaroon ng lalaki sa kanyang tabi, lalo na ang magdala ng isang lalaki ng may pagmamalaki. Si Zhou Yuner ay nagbalik din sa kanyang malamig na anyo bilang isang malakas na negosyante sa harap ng mga empleyado. Siyempre, hindi ito dahil si Zhou Yuner ay nagkukunwaring mayabang, kundi bilang isang tagagawa ng desisyon, kailangan niyang panatilihin ang isang mahigpit na saloobin sa karamihan ng oras. Ang dalawa ay sumakay ng elevator patungo sa itaas na palapag. Pagkatapos pumasok sa opisina, si Zhou Yuner ay muling nagbago sa harap ni Yehan, na tila ang bunso sa kanyang anyo. Umupo si Yehan sa isang malaking malambot na sofa, inilagay ang kanyang mga binti sa tea table sa harap niya, at nagsabi ng may ngiti, "Mukhang ang mga tao sa iyong kumpanya ay labis na may galit sa akin, ang asawa ng chairman." Sa daan pataas kanina, naramdaman ni Yehan ang maraming mapaghinalang tingin patungo sa kanya, ngunit ang mga taong ito ay lahat lalaki. Mula dito ay hindi mahirap makita na si Zhou Yuner ay maraming mga lihim na pagtingin sa kanyang kumpanya. Lumapit si Zhou Yuner at agad na tinanggal ang dalawang paa ni Yehan mula sa coffee table, tinapunan siya ng tingin, pagkatapos ay pinaikit ang kanyang mga mata at ngumiti, "Bakit, ikaw ba ay naiinggit?" Kabanata 152. Hoy! Hindi ako naiinggit, ikaw lang ang kinakain ko. Pagkatapos noon, binigyan siya ni Yehan ng isang masamang ngiti, na nagpaurong ng bahagya kay Zhou Yuner sa takot, at sinabi, "Ikaw na hayop, pwede bang maging seryoso ka ng kaunti?" Narito na sila. Isang miyembro ng Tinya Consortium. Tanong ni Yehan. Tumango si Zhou Yuner, at sinabi, dapat silang pumunta dito para makipagkalakalan mamaya, at kung maaari silang samantalahin ang pagkakataong ito para magkaroon ng magandang relasyon sa Tinya Consortium. Sa isang itim na komersyal na sasakyan, sa sandaling ito, si Michael, isang dayuhan na may mataas na ilong, ay may hawak na ilang piraso ng papel na A4, na may ilang sulat kamay na siksik na nakasulat sa papel. Nang mabasa niya ng mabuti ang mga papel na ito, bahagyang ngumiti si Michael, kinuha ang pulang alak na ibinigay ni Alice at sinabi ng may ngiti, "Mahal na ginang Alice, tila ang ginoong Ye na ito ay talagang isang napaka-interesanteng tao."
Simula nang malaman niya na ang 2 piraso ng natural na jadeite ay mula kay Yehan sa auction kanina, nagustuhan ni Michael si Yehan at nagsimulang gamitin ang impluensya ng Tinya Consortium sa China upang suriin si Yehan, ngunit kung hindi niya susuriin, hindi niya malalaman, pagkatapos suriin, mas lalo pang nag-usisa si Michael tungkol kay Yehan. Isang binata na alam kung paano tumaya sa mga bato, nakakaalam ng mga kasanayan sa medisina, at may napakataas na lakas ng militar ay talagang makatatapak sa batang Panginoon ng pamilya Guo at sa tagapagmana ng Ning sa Tengchong Stone Betting Festival, at siya ay magiging panghuling nagwagi sa lahat ng paraan. Ang kanyang malamig na pagkatao mismo ay hindi simple. Nang marinig ito, kinuha ni Alice ang impormasyon sa kamay ni Michael at tiningnan ito ng mabuti. Pagkaraan ng ilang sandali, ngumiti siya at sinabi, "Ginoong Michael, ang batang Chinese na ito ay talagang kawili-wili." Ipinakikita ng impormasyon na siya ay isang all-rounder, hindi siya ay isang perpektong lalaki. Hehe, tila ang ating ginang Alice ay naaakit sa batang Chinese na ito. Bahagyang ngumiti si Michael. Tumanggaw si Alice na hindi may kakaila. Ang mga babaeng kanluranin ay naiiba sa mga babaeng silanganin. Mas matapang sila pagdating sa pag-ibig, naglakas loob na ipahayag ito ng diretso, at hindi magiging mahiyain at mapaglihim. Sa loob ng ilang sandali, ang komersyal na sasakyan ay nakarating na sa gate ng kumpanya ni Joe Yuner, at sa likod ng komersyal na sasakyan ay 2 itim na kotse, at 8 matangkad at matitipunong kanluranin ang bumaba sa kotse, lahat sila ay nakasuot ng itim na suit na nagbibigay sa mga tao ng isang napakamalamig na pakiramdam. Ginoong Michael, sa ngalan ng ating chairman, tinatanggap kita dito. Mangyaring, ang ating chairman ay naghihintay na sa iyo sa reception room. Ang taong sumalubong sa kanya ay si Moshu, na tumingin kay Michael na may propesyonal na ngiti sa kanyang mukha. Itinuwid ni Michael ang kanyang suit at sinabi sa isang magalang na paraan, "Kung gayon, hahayaan kong pamunuan ako ng magandang babaeng ito." Pagkatapos ng lahat, kumaway si Michael sa kanyang mga bodyguard, at direktang pinangunahan si Alice sa kumpanya kasama si Moshu. Hoy! Ang dayuhang ito na may mataas na ilong ay pumasok sa kumpanyang ito ng alahas. "Tyleg, naghihintay tayo sa kanya dito, paano kaya makukuha ng isang dayuhan ang bihirang jadeite na iyon?" Sa kalye na hindi kalayuan, si Black Crow at Tyleg ay nakaupo sa isang hindi kapansin-pansin na kotse, nakatingin sa mga matangkad na bodyguard ng kanluranin, ngumiti si Crow ng may pang-uuyam. Nang marinig ito, kumunot ang noo ni Iron Legs at sinabi, "Black Crow, kailangan kong ipaalala sa iyo muli na ang dayuhang ito ay hindi madaling pakitunguhan. Ang Tinya Consortium ay may malaking impluensya sa kanlurang mundo. Kung may malaking problema, magdudulot ito ng mga alitan sa internasyonal, ang ating Bloody Handhole ay maaaring tanungin ng bansa, mas mabuting isipin mo ito ng mabuti." Ang mga salita ni Iron Leg ay medyo nag-inis kay Crow, humihikbi siya ng malamig at sinabi, "Huwag mong sabihin sa akin na gusto mong sumuko na lang ako ng ganito. Hindi ko sinabi sa iyong sumuko, ito lang, hindi natin maaaring guluhin ang Tinya Consortium." Umiling si Iron Leg at nagpatuloy, "Ngunit hindi natin maaaring guluhin ang Tinya Consortium, ngunit maaari nating baguhin ang ating target. Ang ibig mong sabihin." Tumingin si Hiya sa malalaking gintong letre ng Zeus Jewelry, sa pamamagitan ng bintana ng kotse, at sinabi ng may malamig na ngiti, "Tama iyon, hindi natin maaaring galawin ang Tinya Consortium, kaya ba hindi natin maaaring galawin ang maliit na Zeus Jewels? At saka, ang kayamanan ng kanilang tindahan ay mas bihira kaysa sa binili ng Tinya Consortium." Ang ikalimang palapag ng Zeus Jewelry Company, Reception Room. Nang mabuksan ang pinto ng reception room at pumasok si Moshu kasama sina Michael at Alice, tumayo si Joe Yuner at nakipagkamay sa dalawa na may ngiti, "Ginoong Michael, ginang Alice, mangyaring umupo." "Hehe, magandang ginang Joe, ang iyong talumpati ngayon ay talagang nagpabilib sa akin." Upang gamitin ang isang lumang kasabihan sa China, ang mga babae ay hindi nagpapahuli sa kanilang mga kilay. Habang sinasabi niya ito, hinalikan ni Michael ang likod ng kamay ni Joe Yuner gamit ang karaniwang kaugalian ng kanluranin. Nang makita ang eksena na ito, agad na dumilat si Yehan, na nakatayo sa tabi, na para bang nais niyang lumapit at sipkain ang matandang lalaking ito, "Nakakainis, iyon ang aking asawa." Pagkatapos, lahat sa reception room ay umupo. Umupo si Yehan sa isang posisyon na may hindi nasisiyahang ekspresyon sa kanyang mukha. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at nagnilay-nilay. Hindi man lang niya tiningnan ang dayuhang may mataas na ilong at ang babaeng may gintong bulaklak. Kung hindi siya hiniling ni Joe Yuner na pumunta rin upang makita ang Michael na ito, masyadong tamad siya para gumalaw. "Hehe, mahal na Ginoong Ye, kumusta, muli tayong nagkita."
Ngunit hindi pinansin ni Yehan ang iba, inisyalitibo ni Michael na kausapin siya, balak ni Yehan na huwag pansinin ang matandang lalaking ito, ngunit si Joe Yuner ay sumipa sa ilalim ng mesa at binigyan siya ng isang tingin, kaya dumilat siya at sinabi, talagang may kapalaran. Kumusta, dala mo ba ang pera? Nang marinig ito, ngumiti ng mapait si Joe Yuner sa kanyang puso, at binigyan siya ng isang walang laman na tingin, hindi ba kaya maging diretso ang hayop na ito? Siyempre, hinihiling din sa iyo ni Ginoong Ye na maniwala sa kredibilidad ng ating Tinya Consortium, tayo. Okay, dalhin mo lang ang pera. Ngayon ay ibibigay na natin ang mga kalakal at babayaran ang pera. Pinutol ni Michael si Yehan bago pa siya matapos magsalita, masyadong tamad siyang makinig sa sinabi ng matandang lalaki tungkol sa Tinya Consortium. Para sa kanya, ang 10 bilyon ang pinakamahalaga. Ang eksena na ito ay direktang nagpagulat sa mga tao sa reception room. Ang lalaking ito, talagang iniisip ba niyang hindi ka bibigyan ng pera ng iba? Ngumiti ng awkward si Michael, at agad na bumalik sa normal, at sinabi ng may ngiti, gusto ko ang pagiging diretso ni Ginoong Ye. Alice, simulan na natin. Tumango si Alice, at pagkatapos ay binuksan niya ang computer, pagkatapos ay tumingin kay Yehan na may kindat, at ngumiti sa hindi gaanong mahusay na wikang Chino, mahal na Ginoong Ye, dahil gusto mong magbayad gamit ang isang kamay at ibigay ang mga kalakal gamit ang isa pa, kung gayon ay nais ko ring suriin ang mga kalakal. Nang sabihin ng tatlong salitang, inspection at inspection, ang pagbigkas ng babae ay partikular na malakas. Hindi isang baguhan si Yehan, paano niya hindi malalaman na nilalandi siya ni Alice, ngunit hindi siya naglakas loob na magsalita ng kalokohan sa harap ni Joe Yuner, at kumuha ng isang ligtas mula sa ilalim ng mesa na may hitsura ng negosyo. Ilagay ito sa mesa at itulak ito, at naroon ang Toad with Pearls. Kabanata 153. Isinara ni Alice ang ligtas matapos lamang ang isang sulyap, at pagkatapos ay masayang inilipat ang pera. Siyempre, ang pera ay natural na nailipat sa bank account ni Joe Yuner. Ang pera ay nasa kamay ng kanyang sariling babae, at hindi na ito pinahalagahan ni Yehan. Matapos magawa ang lahat ng ito, tumingin si Michael kay Yehan at ngumiti, Ginoong Ye, ngayong tapos na ang transaksyon, maaari ba tayong mag-usap at maging magkaibigan? Matapos makuha ang 10 bilyon, maganda ang mood ni Yehan. Nakatingin kay Michael ngayon, naramdaman niyang hindi na ito gaanong nakakainis, kaya't ngumiti siya, syempre, napaka-friendly ko sa mga dayuhang kaibigan. Nang marinig ang kanyang mga salita, lihim na umikot ng mga mata sina Joe Yuner at Mo Shu, pinandidirihan si Yehan sa kanilang mga puso, bakit hindi sila nakitang friendly ka sa iba nang hindi ka binibigyan ng pera kanina? Ngumiti si Michael at sinabi, gusto ko lang ang pagiging diretso ni Ginoong Ye. Narinig ko na si Ginoong Ye ay isang henyo sa medisina. Nais ko sanang magtanong kung may oras ka ngayon. Gusto kong pag-usapan ng isang bagay. Hehe, hindi ko inasahan na ang balita ni Ginoong Michael ay medyo maalam. Ang pinakamahusay na lugar para pag-usapan ang mga bagay-bagay. Kung mayroon kang anumang bagay na nais ipahayag kay Ginoong Michael, sabihin mo na lang. Hindi naman tayo estranghero dito. Sabi ni Yehan na may ngiti, na nakapatong ang mga binti. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, nagka-embarrass si Michael, at sinabi, Ginoong Ye, maaari ba tayong makipag-usap sa ibang lugar? Nang marinig ito, nagbigay si Yehan ng isang nagtatakang tingin sa matandang lalaki. Ang matandang lalaki ay nagmukhang nahihiya, maaaring may itinatago ito. Nang makita ang kahihiyan sa mukha ni Michael, agad na tumayo si Joe Yuner at nagsabi ng may ngiti, Miss Alice, may isang bote ng 82 taong gulang na pulang alak sa aking opisina. Interesado ka bang tikman ito? Hehe, hindi ko inasahan na alam ni Miss Joe ang aking mga hobby, kaya hindi ako magiging magalang. Napakatalino ni Alice, at agad niyang naunawaan ang ibig sabihin ng mga salita ni Joe Yuner. Kaagad na umalis ang tatlong babae sa reception room. Naiwan sina Yehan at Michael. Nang makita na umalis na ang tatlong babae, tumingin si Yehan kay Michael at sinabi, sinasabi ko, Ginoong Michael, ano ang gusto mong sabihin ng nakatago? Nang marinig ito, labis na nahihiya si Michael, may unnatural na ekspresyon sa kanyang mukha, at sinabi, Ginoong Ye, sa aking kaalaman, ikaw ay isang kamangha-manghang doktor. Maraming mga kilalang tao sa Shanghai City ang nagpagaling sa iba't ibang sakit sa iyo, at kahit na ang ilan ay hindi kayang pagalingin ng kasalukuyang medisina, kaya't ako ay humihingi ng isang bagay, at hilingin ko kay Ginoong Ye na tulungan ako.
Nang marinig ito, napagtanto ni Yehan na ang matandang lalaki ay may sakit at nais na humingi ng paggamot mula sa kanya, ngunit nahulaan ni Yehan na ang sakit ng matandang lalaki ay dapat na mahirap pag-usapan, kung hindi ay hindi sana siya naghintay na umalis ang tatlong babae bago ito sabihin. Pakisuyo, Ginoong Michael. Nagsalubong ng mga ngipin si Michael, at pagkatapos masiguro na walang tao sa paligid, sinabi niya, ganito kasi, Ginoong Ye, nasaktan ko ang aking baywang sa ilang aksidente noon, at pagkatapos itong gumaling, kahit na hindi ito nakaapekto sa aking paggalaw, may mga hadlang, ngunit, iyon na bahagi ay hindi maganda. Dahil dito, hindi ko nag-atubiling magpalat ng kidney, ngunit wala pa rin itong epekto. Nabisite ko rin ang maraming awtoridad na eksperto sa larangang ito sa kanluran, ngunit wala silang nagawa sa aking sakit, kaya't nais kong humingi ng tulong kay Ginoong Ye, basta't matulungan mo akong pagalingin ang sakit na ito, ang mga kondisyon ay nasa iyo, at ako, si Michael, ay hindi kailanman papabayaan ang aking pangako. Nang marinig ang mga salita ni Michael, tiningnan ni Yehan ang matangkad na matandang lalaki. Ang matandang lalaki ay mukhang matangkad at makapangyarihan, ngunit hindi niya inasahan na siya ay may problema sa aspetong iyon. Dahil dito, medyo, nahirapan, si Yehan at sinabi, Ginoong Michael, sa katunayan, limitado ang aking kasanayan sa medisina, at hindi ako sigurado tungkol sa anumang sakit at ang bayad sa konsultasyon na sinisingil ko ay medyo mataas. Siyempre, dahil kaibigan tayo ni Ginoong Michael, kung ito ay gagaling, natural na hindi ko ito poproblemahin, ngunit abala ako sa mga nakaraang panahon, alam mo naman, si Chairman Joe ay aking kasintahan, upang makapag-develop siya ng kumpanyang ito ng alahas, kailangan kong magtrabaho dito. Ang mas mataas na mga tao ay masyadong abala, natatakot akong mahirap makahanap ng oras upang tulungan kang makitang doktor. Nang marinig ito ni Michael, agad siyang nagsabi, ang pagmamahal ni Ginoong Ye kay Ginang. Joe ay kahanga-hanga, ngunit ang Zeus Jewelry ay may walang limitasyong potensyal at tiyak na magiging higanti sa pamilihan ng China sa hinaharap. Kung papayag si Ginoong Ye, magtatayo tayo sa Timog Silangang Asya. Ang branch company ay maaaring makipagtulungan sa Zeus Jewelry, sa totoo lang, pagkatapos makita ang potensyal ng Zeus Jewelry, mayroon na akong ideya na ito. Something. Sa isip, sumumpa si Yehan, nag-isip na ang matandang lalaki ay may ideya na, kaya't nag-aksaya siya ng napakaraming oras at pera. Ngumiti si Yehan, hindi ko inasahan na si Ginoong Michael ay may ganitong ideya, kaya't pasasalamat ko para sa pamilya ko, para hindi na ako maging sobrang abala. Nang marinig ito, labis na natuwa si Michael at sinabi, kaya't pumayag si Ginoong Ye na gamutin ako. Tumango si Yehan, pagkatapos ay muling umiling, nakikita ang puso ni Michael na tila nasa alapaap, hindi niya maunawaan kung ano ang ibig sabihin ng taong ito. Nang makita na halos naloko na si matandang Michael, ngumiti si Yehan at sinabi, Ginoong Michael, huwag mag-alala, hindi ko pa nasusuri ang iyong mga sintomas, kaya't hindi ako magkakaroon ng conclusion sa ngayon, kaya't maghintay tayo. Sa loob ng ilang araw, maglaan tayo ng oras at tutulungan kitang tingnan ito, kung ito ay maaring pagalingin, tiyak na tutulungan kita. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, agad na tumayo si Michael at hinawakan ang kanyang kamay, at sinabi ng masiglang, kaya't nandyan si Ginoong Lao Ye. Kung matutulungan ako ni Ginoong Ye na gamutin ang sakit na ito, ikaw ang magiging pinakamahalagang kaibigan ko. Hehe, Ginoong Michael, gusto ko ring maging kaibigan mo. Ang dalawa ay nagtinginan at ngumiti, tumawa si Michael, at ang buong mukha niya ay nagniningning. Itinaas niya ang kanyang ulo, na tila ang bagay sa ilalim niya ay normal na. Gayunpaman, nang sila ay umaalis, lihim na pinatay ni Alice ang kuryente ni Yehan, at ang buong katawan ni Yehan ay nakaramdam ng pangangalay sa mga mata ni Alice. Maari bang ang sexy at mainit na blondeng babae na ito ay may ibig sabihin sa kanya? Nang maisip ito, agad na tinanggal ni Yehan ang isip na iyon. Kaya niyang tiisin ang pagiging mapaglaro, paminsang nakikipaglandian sa ibang mga babae upang ayusin ang kanyang nakababagot na buhay, ngunit hindi siya makatiis sa pagiging malandi, at kung makita man niya ito, hindi ito ang kanyang estilo, at makakasakit ito sa babaeng tunay na nagmamahal sa kanya. Tumingin sa mga umalis na sina Michael at Alice, si Joe Yuner at Mo Shou ay lumapit kay Yehan na may kuryusidad. Bakit? Nang nakatingin ang dalawang babaeng ito, nakaramdam si Yehan ng kaunting pagkakasala. Maari bang nakita ng dalawang babaeng ito ang huling eksena ng pakikipaglandian sa pagitan niya at ni Alice kanina? Walang dahilan, interesado lang kami sa kung ano ang napag-usapan mo sa matangkad na dayuhan kanina. Talaga bang hiniling niya sa amin na makipagtulungan sa iyo? Tinitigan ni Joe Yuner si Yehan gamit ang kanyang magagandang mata.
Kanina, nang lumabas sina Yehan at Michael mula sa reception room, talagang ininitiate ni Michael ang pag-uusap tungkol sa pakikipagtulungan sa kanya, na nagpasalubong kay Joe Yunner na hindi makabawi sa mahabang panahon. Siguradong mayroong isang bagay na kakaiba dito, at ang dahilan ay ang dalawa ay nagdala ng kanilang pag-uusap sa likuran. Mga lihim sa pagitan ng mga lalaki. Ngumiti si Yehan, ngunit sa normal na pagsasalita, hindi normal na tao si Michael. Matapos ang lahat, hindi na nagtagal si Yehan sa kumpanya ni Joe Yunner, nais niyang manatili ng kaunti pa at makalapit kay Joe Yunner, ngunit hindi nagbigay ng pagkakataon ang babaeng si Masho para sa kanila, kaya't nagmaneho si Yehan pauwi. Ate, nandito na ako. Binuksan ni Yehan ang pinto at pumasok, ngunit nang makapasok siya sa sala, biglang napansin ni Yehan na ang atmosfera sa loob ay medyo mali. Ang mga babae ay tila may mababang mood, at tanging ang maliit na tigre ang nandyan. Masaya siyang naglakad-lakad sa ilalim ng kanyang mga paa, nagbabalik-balik at nagbabalik-balik, mukhang labis na nasa sabik. Ano ang nangyari? Ate, sa ganitong sitwasyon, medyo nalito si Yehan. Matagal lang siyang nawala. Maari bang may nangyari sa bahay? Kabanata 154. Kuya, wala na si Sister Huafeng. Nakakunot ang mukha ni Xiao Qingcheng, may hitsura ng lungkot. Umalis si Huafeng, at sino ang pinakamalungkot sa kanila, marahil ay siya na. Nang marinig ito, napagtanto ni Yehan na may isang tao na nawawala sa silid. Karaniwan, ang babae na si Huafeng ay nakaupo sa sala at naglalaro kasama ang ilang iba pang babae, ngunit ngayon, ang kanyang nag-aapoy at sexy na figure ay nawawala. Okay lang na umalis, sa anumang kaso, ang babaeng ito ay aalis sooner or later. Napabuntong hininga si Yehan sa loob-loob. Matapos umalis si Huafeng, ang lahat sa silid ay tila medyo hindi masaya. Sa mga araw-araw, tinratong mga babae si Huafeng bilang isang nakatatandang kapatid, at nasanay na sila sa kanyang presensya, ang kanyang mainit na personalidad, at ang kanyang walang pakundangang ugali. Tinuruan si Xiao Qingcheng, ngayon ang ganitong tao na kayang pasayahin ang villa ay nawala, kaya't ang buong villa ay tahimik. Ngunit umalis si Huafeng. Bagaman ang mga babae sa silid ay medyo malungkot, ang maliit na tigre ay labis na masaya, na para bang nakatakas mula sa dagat ng pagdurusa. Sinipa ni Yehan ang maliit na bagay, at pagkatapos ay umupo sa sofa. Napatawa siya, Sister, ano bang ginagawa mo? Walang permanenteng piging sa mundo, gusto mo bang manatili siya sa akin magpakailanman? Isang usapan na lang ang paghihiwalay. Kuya, ang sama mo. Wala ka talagang kalungkutan nang umalis si Sister Huafeng. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, pinuno ni Xiao Qingcheng ang kanyang mga pisngi at nagalit. Inis na tumingin si Yehan sa maliit na babae. Bakit siya magiging malungkot? Hindi naman ito isang palm na may buhay at kamatayan, hindi ba't mayroon pang pagkakataon na magkita sa hinaharap? Xiao Han, kumusta ang auction ngayon? Upang baguhin ang paksa, tinanong ni Ye Qing si Yehan tungkol sa auction. Ngumiti si Yehan at sinabi, maayos ang lahat, ayos na ayos, sa pamamagitan ng salita, kapatid, bukas ay isang magandang araw para kay Grandpa Joe na tanggapin akong estudyante, at pagkatapos ay makikita mo ang masiglang eksena. Kuya, pupunta rin ako. Nang marinig na may panabik na dapat salihan, tumalon si Xiao Qingcheng sa mga bisig ni Yehan. Pinandilatan ni Yehan ang batang babae, huwag kang pupunta doon, manatili ka lang sa bahay kasama si Sister Yoyo, kung hindi ka susunod, mag-ingat ka at sasampalin ko ang iyong puwit. Ang kuya ko ay masama, gusto mong hawakan ang puwit ng iba. Kapag dumating si Sister Yunner, sasabihin ko sa kanya na inaabuso mo ako at gusto mong hawakan ang puwit ng iba. Umusok si Xiao Qingcheng, mukhang hindi masaya. Napaisip si Yehan, talagang wala na siyang masabi sa batang ito. Matapos maging kasama ang babaeng si Huafeng, nagbago ang kanyang buong pagkatao. Sa harap niya, ngayon ay para bang walang magawa si Yehan na parang nahaharap siya kay Huafeng. Kapag siya ay lumaki, tiyak na magiging isang nakakaakit na mangkukulam siya tulad ni Huafeng, at maaari pang malampasan siya. Nagtawanan sina Ye Qing at Zhao Yuyu nang makita ang dalawang tao, isa matanda at isa bata, na nagkakasiyahan. Ang depresyon dulot ng pag-alis ni Huafeng ay unti-unting nawala, at ang buong villa ay naging isang lugar ng kasiyahan muli. Nagsalita si Ye Qing na may ngiti, isang malaking kasiyahan para kay Grandpa Joe na tanggapin ka bilang estudyante, ngunit Xiao Han, alam mo na ayaw kong makisali sa kasiyahan, kaya't hindi ako pupunta. Bumalik ka ng maaga bukas ng gabi, at magluluto ang aking kapatid para sa iyo ng masarap na pagkain. Alam ni Yehan ang ugali ni Ye Qing, at dahil hindi siya pupunta, hindi na siya pinilit ni Yehan.
Ngunit nakagawa siya ng 10 bilyon ngayon at labis na masaya si Yehan, kaya't sinabi niya, kapatid, maaga pa, bakit hindi kita dalhin sa labas para maglakad-lakad? Napaka-boring na nakatali sa bahay buong araw. Nag-isip saglit si Yeching, tumango at ngumiti, susundin kita. Ye, makakalabas na ako para maglaro. Nang marinig na dadalhin sila ni Yehan para maglaro, biglang sumaya si Xiao Qingcheng. Nang nandyan si Huo Feng, madalas silang dinala nito para mamili. Nahulog na ang batang ito sa kasiyahan sa labas at labis na nagug-curious sa lahat ng kanyang nakikita. Kuya Ye, ano naman ako? Nang makita ang masayang ekspresyon ni na Yeching at Xiao Qingcheng, agad na tumingin si Zhao Yuyu kay Yehan at medyo nagmakaawa. Hindi siya pinayagan ni Yehan na lumabas, at wala naman siyang intensyon na sumuway, ngunit masyadong boring na iiwan siya mag-isa sa bahay habang ang lahat sa bahay ay lumalabas, at gusto rin niyang lumabas para maglakad. Nang marinig ito, naisip ni Yehan si Zhao Yuyu sa sandaling ito. Wala pang balita si Zhao Hengtian, kung si Zhao Yuyu ay magpapakita sa publiko, magiging labis na problema kung may makakita mula sa Chanzen Society, ngunit sa pagtingin sa kanyang kaakit-akit at kahabag-habag na mukha, talagang hindi kayang tumanggi ni Yehan, kaya't pinigilan niya ang kanyang sarili at sinabi, sige, sumama ka, ngunit bago ka umalis, kailangan mong magbihis, at hindi ka dapat mawawala sa aking paningin kapag lumabas ka. Hihi, Kuya Ye, huwag mag-alala, tiyak na susundin kita. Matapos sabihin ito, masayang tumakbo ang batang babae pataas. Makalipas ang kalahating oras, isang magandang nakabihis na babae na may sombrero sa araw at itim na salamin ang lumitaw sa paningin ni Yehan. Hindi may kikaila, napakaibang anyo ni Zhao Yuyu mula sa dati. Pagkatapos, dinala ni Yehan ang ilang mga babae, ngunit sa sandaling lumabas sila mula sa villa, nakita ni Yehan si Yan Lingzhao, na nakabihis din ng maayos, na lumalabas mula sa kanyang villa. Ito ang unang pagkakataon niyang makita ang babaeng ito. Nang tanggalin ang uniforme ng pulis at magsuot ng magandang damit, nagniningning ang mga mata ni Yehan. Sa sandaling ito, si Yan Lingzhao ay mas mukhang isang fashionable urban beauty. Ang kanyang masikip na jeans, kasama ang kanyang mataas na figure, ay talagang nakakabighani. Officer Yan, lalabas ka ba? Sa simula, ayaw talagang makipag-usap ni Yan Lingzhao kay Yehan nang makita siya, ngunit nang nagsalita si Yeching sa kanya, kailangan niyang tumugon, nagbakasyon ako ngayon, lalabas ako para maglakad, Miss Ye, saan kayo pupunta? Nang marinig ito, ngumiti si Yeching at sinabi, swerteng pagkakataon, lalabas din kami para maglakad, Officer Yan, bakit hindi tayo magkasama, mas marami ang tao at mas magiging masaya. Madalas na nakipag-ugnayan si Yeching kay Yan Lingzhao kapag pumapasok at palabas siya sa mga araw-araw. Napagtanto ni Yeching na hindi masama ang magandang pulis na ito. Nang marinig ito, tumingin si Yan Lingzhao kay Yehan, ngunit napansin na ang mga mata ng lalaking ito ay medyo nag-aatubili, at hindi siya nang ahas na tumingin sa kanya. Nang makita ito, bigla na lang ngumiti si Yan Lingzhao, at ang malamig na hitsura sa kanyang mukha ay agad na nawala. Ang Yan Lingzhao na hindi ngumiti ay talagang maganda na. Ngayon nang siya ay ngumiti, nagulat sina Yeching at ang iba pang mga babae. Si Yehan, syempre, ay namangha sa bigla ang ngiti ni Yan Lingzhao. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya si Yan Lingzhao na tumatawa, ang ngiti ng pulis na ito ay napakasilay at kaakit-akit. Ang ganda ng ate na ito. Napansin ni Xiao Qingcheng si Yan Lingzhao sa sandaling ito, at biglang nagpakita ng inggit sa kanyang maliit na mukha. Kailan kaya siya magiging kasing ganda nito? Habang nagsasalita, lumingon ang batang babae kay Yehan, ngunit nang mapansin na nakatitig ang lalaking ito kay Yan Ling, agad siyang naiinis at tinapakan siya gamit ang kanyang maliit na paa. Nang matapakan ng batang ito si Yehan, nagulat siya at agad na bumalik sa katinoan, nagpapakita ng paghanga. Okay, Miss Ye, istorbohin ko na kayo. Pagkatapos nito, kusang lumapit si Yan Lingzhao sa kanilang panig, suot ang isang pares ng mataas na takong, halos kasing taas na siya ni Yehan. Ngumiti si Yeching at sinabi, malapit na tayo sa isa't isa, halos pamilya na tayo, hindi na kita tatawaging Officer Yan mula ngayon, Sister Lingzhao, mas matanda ako sa iyo, kaya tawagin mo na lang akong kapatid mula ngayon, kung hindi ay magiging masyadong estranghero. Hehe, kung gayon, tatawagan kitang Miss Yeching mula ngayon. Matapos tapusin ang pagsasalita, tumingin si Yan Lingzhao kay Yehan at sinabi ng mahinahon, Ginoong Ye, lalabas ako para mamili kasama kayo, hindi ba kayo hindi ako tinatanggap? Paano naman? Labis akong natutuwa, napakasaya pa nga. Si Officer Yuyan ay hindi naglakas loob na lumapit sa mga kabataan. Sister, pera na.
Pagkatapos sabihin ito, sumakay si Yehan sa sasakyan. Ang eksena sa dulo ng paggamot ay nagpainit kay Yehan kapag humaharap kay Yan Lingjiao. Noong nakaraan, sobrang nakakahiya. Dala ang tatlong malaking babae at isang maliit na babae, nagmaneho si Yehan patungo sa pinakamasiglang shopping street sa Shanghai City. Hindi, mayroon ding cute na maliit na tigre. Kinailangan ng batang si Xiao Qingcheng na dalhin ang maliit na bagay na ito. Matapos ay parada ang sasakyan, sinundan ni Yehan ng ilang mga babae na parang tagasunod. Ang shopping street sa Shanghai City ay napaka-busy. Hindi bababa sa 10,000 tao ang nagdadaan dito araw-araw. Para itong shopping mall na konsentrasyon ng tao, pagkatapos makarating dito, halos wala ng pagkakataon si Yehan na makipagsalita o tumanggi. Sa loob lamang ng isang oras, natakpan ng higit sa 12 bag si Yehan, lahat ito ay mga damit na binili ng tatlong malaking babae, mga pampaganda, ngunit dahil sa awa kay Yehan, napakabihirang bumili si Ye Qing, ngunit bumili siya ng ilang set ng cute na princess dresses para kay Xiao Qingcheng. Kabanata 155. Siyempre, si Yehan ang nagbayad para sa mga gastos ng mga babaeng ito sa huli, na sumusunod sa mga babaeng ito sa buong panahon. Maraming tao ang tumingin kay Yehan na may inggit at pagnanasa, hindi dahil sa anuman, kundi dahil sa mga babaeng sumusunod sa kanya ay lahat magaganda, kahit si Xiao Qingcheng ay makikita na tiyak na magiging isang magandang babae siya sa hinaharap. Some pain, ang lalaking ito ay kahanga-hanga, bakit hindi ako ganito kaswerteng? Isang dumadaan na tao ang tumingin sa kanyang kasintahan sa tabi niya, pagkatapos ay tumingin sa mga babae sa tabi ni Yehan, at napabuntong hininga. Kung wala ang ilang mga tao na tulad niya, si Yehan ay nakakaramdam ng maraming galit at inggit na tingin sa daan. Ngunit si Yehan ay nagdurusa sa kanyang puso. Nakatingin sa 15 bag sa kanyang mga kamay, nagbigay siya ng isang masakit na ngiti. Some pain, siya na mismo ang nag-aksaya. Bakit siya makikipag-usap tungkol sa pamimili kung wala naman siyang ginagawa? Ngayon, kailangan na lang niyang sumunod sa mga babae na ito na parang isang makina at kumilos bilang mga tagapagdala ng kanilang mga gamit. Kapatid Ye Qing, maganda ang tindahan ng Lingiri na ito, pumasok tayo at tingnan. Sa sandaling ito, ang grupo ay nakarating sa isang tindahan ng Lingiri, na nakikita ang malawak na iba't ibang Lingiri sa loob. Maraming babae ang naakit, kahit si Xiao Qingcheng na may mga mata na nagniningning, tumakbo papasok sa tindahan ng Lingiri gamit ang kanyang maliliit na paa. Nang makita ito, agad na sumunod ang ilang mga babae. Tumingin si Yehan at nagpasya na huwag pumasok. Hindi angkop para sa isang malaking lalaki na sumunod sa loob, ngunit nang makita na hindi siya pumasok, tumingin si Yan Lingjiao at sinabi, bakit, ang isang tindahan ng Lingiri ay nakapagpahinto sa Miracle Dr. Ye. Hindi ka ba karaniwang may makapal na balat? Ngayon, natatakot ka. Nang marinig ito, kumunat ang mga labi ni Yehan, iniipit ang mga ngipin at pumasok. Ngunit nang pumasok siya sa tindahan ng Lingiri, kumilos si Yehan ng napakalakas, kahit na ito ang kanyang unang pagkakataon na pumasok sa ganitong lugar, ngunit Nima, siya ay isang kagalang-galang na Yehan. Pwede bang umamin ang henyo sa medisina sa takot dito? Nang makita si Yehan, isang malaking lalaki na pumasok kasama ang ilang babae, ang mga waiter sa tindahan ng Lingiri ay lahat tumingin sa kanya na may gulat, ngunit sa harap ng mga titig na ito, tila wala namang masama kay Yehan. Ang hangin, na parang ang mga Lingiri na nakasabit sa mga stand ay mga hanay ng mga bookshelf, at siya ay isang santo na nagbabasa ng mga libro dito. Tinitigan ni Yan Lingjiao ang lalaking ito ng may paghamak. Hindi niya maipaliwanag na nagkukunyari si Yehan, ngunit hindi siya sumalakay dito. Sa mga sandaling ito, lahat ng mata ng mga babae ay naakit ng Lingiri na nakasabit sa rack. Tumigil sila, isa-isa silang humahawak ng iba't ibang Lingiri at nag-uusap, nagtatanong kung aling isa ang maganda at aling isa ang angkop, at iba pang mga paksa. At si Yehan, na may 12 bag, tahimik na sumunod sa likuran nila na walang sinasabi, pinapanood lamang ang ilang magagandang shop assistants na nag-introduce sa kanila. Si Yehan ay walang alam tungkol sa Lingiri, kaya't wala siyang masabi ng mga propesyonal na termino. Ginoo, ito ay talagang angkop para sa iyo, ang sukat ay angkop din, at ang texture ay napakasuwabe sa katawan. Ang mas mahalaga, ganap nitong maipapakita ang pinakasexing bahagi ng aming mga kababaihan. Gusto mo bang subukan? Isang staff ng tindahan ang tumingin sa puting bra sa kamay ni Ye Qing at ipinakilala ito na may ngiti. Nang marinig ito, namula si Ye Qing at sinabi, hindi mo na kailangan, isama mo na lang ito para sa akin mamaya. Nang makita na napili na ni Ye Qing ang Lingiri na gusto niya, maingat ding pumili sina Yan Lingjiao at Zhao Yuyo.
Ang kay Zhao Yuyu ay hindi masyadong malaki, at hindi masyadong mataas ang kanyang mga kinakailangan, kaya't mabilis siyang nakapili ng isang pink na Ling Iri. Si Yan Lingzhou na lamang ang walang napili. Sa mga sandaling ito, kumuha si Yan Lingzhou ng isang itim na Ling Iri at tinanong sina Ye Qing at ang iba, Sister Ye Qing, Yoyo, ano sa tingin niyo tungkol dito? Well, mukhang maganda, at maganda ang pakiramdam ng materyal. Sabi ni Ye. Ngumiti rin si Zhao Yuyu at nagsabi, Sister Lingzhou, talagang maganda ang iyong paningin, ngunit sayang wala itong maliit na sukat, kung hindi, bibili rin ako ng isa. Tila masaya si Yan Lingzhou sa kanyang pagpili, at ang ngiti sa kanyang mukha ay patuloy na nagugulat kay Yehan. Ang Bingshan policewoman na ito ay malamang nang ngumingiti ng higit pang mga beses ngayon kaysa sa isang taon. Maari bang talagang nagbago na siya? Ngunit nang tingnan ang Ling Iri sa kamay ni Yan Lingzhou, umubo si Yehan at sinabi, well, Officer Yan, nagkamali ka ng sukat. Tumingin si Yehan sa dibdib ni Yan Lingzhou, paano siya makakasuot ng ganitong sukat, ang ganitong malaking sukat ay tiyak na maaaring isuot lamang ng isang taong may talento tulad ni Hu Feng. Nang marinig ito, agad na hamampas si Yan Lingzhou at sinabi, bastard, saan ka tumitingin? Hindi kita tinawag para magpahayag ng iyong opinyon, kaya isara mo ang bibig mo. Nang marinig ito, kumunat ang mga mata ni Yehan nang walang masabi, hindi mo pinahahalagahan ang kanyang magandang mungkahi, ang kabaitan ng kanyang kapatid ay parang pinagsamang atay ng kabayo at bisiro. Sina Ye Qing at Zhao Yuyu ay tahimik na nagtatawanan sa tabi. Sa katunayan, nakita rin nila na ang sukat ng Ling Iri na ito ay talagang hindi angkop para kay Yan Lingzhou, ngunit hindi nila ito sinabi. Sa huli, ibinaba ni Yan Lingzhou ang sobrang malaking Ling Iri na hawak niya at pumili ng isang pares na dalawang sukat na mas maliit. Matapos bumili ang tatlong babae ng mga Ling Iri na gusto nila, pumunta si Yehan upang bayaran ang bill sa pampublikong credit card machine, ngunit pagkatapos magbayad, napansin ng mga babae na nawawala si Xiao Qingcheng. O hindi, ang buong syudad ay nandito, nasaan siya? Kanina, ang mga babae ay nakatuon lamang sa pagpili ng Ling Iri, at hindi nila namalayan nang nawala ang batang ito. Si Yehan ay nakatuon din sa tatlong babae kanina, hindi rin siya napansin si Xiao Qingcheng. Xiao Han, nawawala si Qingcheng. Nag-aalala si Ye Qing na tumingin kay Yehan. Kapatid, huwag magpanik, napakamatalino ng batang iyon, kahit na mawala siya, walang mangyayari. Matapos pikalmayan si Ye Qing ng ilang salita, nag-freeze ang mga mata ni Yehan, at agad na binuksan ang kanyang yin at yang eyes upang makita ang buong tindahan ng Ling Iri. Ang mga hanay ng Ling Iri ay hindi kayang harangan ang paningin ni Yehan. Natagpuan ni Yehan ang anino ni Xiao Qingcheng sa isang lugar. Matapos makita si Xiao Qingcheng, huminga ng maluwag si Yehan. Kung may nangyari sa batang ito, tiyak na magagalit siya, kaya't agad na pinangunahan ni Yehan ang tatlong babae patungo sa lokasyon ni Xiao Qingcheng. Well, maganda rin ito, kapatid, huwag kalimutang isama ito para sa akin mamaya, at ito, ang cute nito, gusto ko. At ito ay eksaktong kasing hawig ni Sister Hu Feng, gusto ko ito. Nang makita ang batang ito na patuloy na nagtuturo sa bawat piraso ng sobrang malaking Ling Iri, halos bumula ang ngiti ng magandang waitress, ang ambisyon ng batang ito ay masyadong mataas, hindi niya man lamang tiningnan ang mga maliit, at pinili ang lahat ng malalaki, ang susi ay makakaya ba niya ito. Nakahiga ang maliit na tigre sa tabi, nagmamasid ng may tamad na hitsura, at paminsang umiilaw ang kanyang asul na mata ng paghamak, tila may ganitong mataas na ambisyon si Xiao Qingcheng na kahit siya ay hindi masaya dito. Kabanata 156. Nang dumating si Yehan at ang iba pa dito, namangha sila nang makita si Xiao Qingcheng na pumipili ng underwear na parang isang maliit na matanda, at agad na lumapit si Ye Qing at niyakap siya. Ikaw, anong pinipili mong basta-basta? Halos pinapworrying mo ang kapatid ko hanggang sa mamatay, alam mo ba? Sabi ni Ye Qing kay Xiao Qingcheng na may pagkagulat pagkatapos ay tinukso siya. Lumapit si Yehan na may nakasimangot na mukha at tinamaan siya sa ulo, sa tingin ko, ikaw ay may pangangati, pagbalik natin, hindi ka pinapayagang lumabas ng isang buwan. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, agad na namula ang mukha ni Xiao Qingcheng, gusto ko lang bumili ng ilang underwear para sa sarili ko, kuya, pwedeng bumili sina kapatid Ye Qing at ang iba, bakit hindi ako pwedeng bumili? Muling umitim ang mukha ni Yehan, at natatakot si Ye Qing na nagbibiro siya, kaya't agad na dinala siya palabas ng tindahan ng underwear, na iniiwan ng waitress na nakangiti ng may ngiti. Ngayon, sa batang customer na ito, nakita niya kung ano ang tinatawag na bold and bold. Sa kasing batang edad, ang kanyang pananaw sa hinaharap ay nagpapahiyang sa mga di-cup na antas.
Matapos bisitahin ang tindahan ng Ling Iri, halos nakabili na ang mga babae ng lahat ng gusto nilang bilhin, at madilim na ngayon, kaya't sa wakas ay nagmaneho si Yehan pabalik sa Haisha Villa area, at ginugol ang 3 o 4 na oras na namimili kasama ang mga babae. Naramdaman ni Yehan na siya ay medyo napagod, talagang hindi niya maunawaan na sa pisikal na lakas ng mga babaeng iyon, buhay na buhay pa rin sila matapos maglakad ng napakatagal. Pagbalik sa bahay, tinanggihan ni Yan Lingjiao ang alok ni Yeching na maghapunan na sama-sama at bumalik sa kanyang sariling villa, ngunit nakita ni Yehan mula sa mga mata ng babae na siya ay medyo nahihirapan, tila sinusubukan niyang labanan ang isang bagay. Nakita ang babae na bumabalik sa villa na may malungkot na ekspresyon, na pabuntong hininga si Yehan sa kanyang puso, masyadong nag-iisa siya na nakatira doon mag-isa. Matapos ang hapunan, 9:00 na, at umakyat si Yehan sa itaas. Bukas ay ang araw ng kanyang paggalang kay Zhou Mingshan bilang kanyang guro. Hindi siya pagod sa pagtingin sa mga bagay habang namimili, ngunit talagang napagod siya matapos ang pamimili. Ang batang si Xiao Qingcheng ay natulog na sa sofa. Ngunit nang makabalik siya sa silid, agad na nakita ni Yehan ang isang pakete ng mga bagay sa kanyang bedside table. Lumapit si Yehan upang buksan ito at lumiwanag ang kanyang mga mata. Ito ay isang espesyal na sertipiko at isang katulad na electronic watch. Ang bagay na ito ay nakita na ni Yehan sa mga kamay ni Na Chengjun at iba pa, ito ay may maraming mga function. Kinuha ni Yehan ang kanyang ID at tiningnan ito, nakasulat dito, Yehan, Huaxia Security Bureau. Military rank, Major. Ngunit nang makita ang larawan sa ID, kumunat ang mga labi ni Yehan. Sino ang nagpasya na magmukhang pangit siya, talagang naapektuhan ang aking kapatid na pagkatao, labis na nagdududa si Yehan, ito ba ay sinadya ni Sito Shenchen? Tama ang hinala ni Yehan, ito ay talagang sinadya ni Sito Shenchen, upang makaramdam si Yehan ng hindi maganda. Inilagay ni Yehan ang ID, ngunit hindi ito ibinigay sa kanya ng personal ni Hu Feng, inilagay niya ito sa tabi ng kanyang kama, ngunit ngayon naisip, maaaring dumating na si Hu Feng sa Yanjing. Habang dumating ang gabi, umupo si Yehan na nakaupo sa kama at nagsimulang mag-ensayo. Nasa gitnang yugto na siya ng realm ng pagsasanay, ngunit ang kanyang lakas ay hindi pa sapat. Maraming tao ang mas malakas kaysa sa kanya sa mundong ito. Isang gabi ang lumipas habang nag-eensayo si Yehan, at kinabukasan ng umaga, dumating si Zhou Yuner sa bahay ni Yehan, at inayos niya ang lahat ng bagay ng apprenticeship at ang hotel. Matapos dumating si Zhou Yuner dito, sumunod si Yehan sa kanya at pumunta sa hotel na inihanda ng kanyang guro. Ang lugar na inihanda ni Zhou Yuner ay isang hotel na may mas retro na estilo. Sa mga sandaling ito, narito ang matandang Zhou Mingshan ng pamilya Lin, sina Lin Bomo, at Young Master Tang. Sa mga nakaraang araw, abala sina Lin Beimo at Young Master Tang sa pagbubukas ng isang medical clinic para kay Yehan, kaya't hindi sila nakapunta sa auction kahapon. Nang makita ni Young Master Tang na dinala ni Zhou Yuner si Yehan, agad siyang nagsabi, talagang ikaw ay isang batang master, kailangan naming ayusin ang lahat para sa iyo. Siya at si Laolin ay halos handa na, pagkatapos mong sambahin si Grandpa Zhou bilang iyong guro, maaari ring pumili ng magandang araw para buksan ang medical center. Salamat sa inyong pagsisikap. Lumapit si Yehan at ngumiti, maaari kayong magtanong kung may mga hinihingi kayo sa araw ng pagbubukas ng medical center. Talaga, nang marinig ito, lumiwanag ang mga mata ni Young Master Tang, pati na rin si Lin Bomo. Siyempre, kailan ba ako nagsinungaling sa iyo, Young Master Tang? Ngumiti si Yehan. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, nagbuhay ang mga kamay ni Young Master Tang, ngunit nang makita na si Zhou Yuner ay nahihiyang makipag-usap, sinabi niya, sige, huwag mag-atubiling hingin kapag dumating ang oras, kung hindi ay hindi kami papayag ni Laolin. Sinuntok ni Yehan siya, at pagkatapos ay lumakad patungo sa lugar kung saan nakaupo sina Zhou Mingshan at Ginoong Lin. Mula nang gamutin niya si Ginoong Lin noong nakaraang pagkakataon, siya ay bumalik ng maayos, at pagkatapos gumaling, nagbigay si Ginoong Lin ng pakiramdam ng pagiging malakas. Si Ginoong Lin ay isang Tomb Raider noong siya ay bata pa, kaya't natural na maganda ang kanyang kalusugan sa lahat ng aspeto. Nang makita si Yehan na lumalapit, agad na tumayo si Ginoong Lin, hinawakan ang kanyang kamay at sinabi, Ginoong Ye, salamat sa iyong kamangha-manghang kamay noong nakaraan, napakalaking kabutihan, ako, si Lin Jianhong, ay may utang na loob sa iyo. Habang sinasabi iyon, handa na sanang yumuko si Ginoong Lin kay Yehan. Nang makita ito, nagulat si Yehan at mabilis na sinusuportahan siya at sinabi, Uncle Lin, sobra na ang iyong sinasabi. Huwag kang mag-alala, si Brother Lin at ako ay magkapatid.
Ang kanyang mga kamag-anak ay katulad ng aking mga kamag-anak, kaya't wala nang kailangan pang pasalamatan para sa pagpapagamot sa kanyang mga kamag-anak. Nagsalita rin si Zhou Mingshan sa tabi, Old Lin, huwag maging estranghero sa batang ito, siya ang nagligtas sa aking buhay, ayos na, halos oras na ngayon, sa tingin ko ay darating na rin ang mga bisita, handa na tayong lahat, at kailangan mo ring tumulong sa pag-aalaga mamaya. Haha, ayos, Dr. Ye? Dahil ikaw at ang aking anak na si Bai Mo ay magkapatid, tawagin na lang kitang Xiaohan mula ngayon. Tumawa si Lin Jianhong, at agad na naging abala ang lahat sa mga paghahanda. Isang malakas na boses ang umabot, si Sun Gang, ang chairman ng Shanghai Chenyu Group, at si Li Shan, ang chairman ng Fanglong Group, bawat isa ay nagpadala ng 100 taong ginseng at isang piraso ng mahalagang jade. Binabati si Ginoong Zhou Mingshan ng isang masayang pagdiriwang. Nang marinig ang malakas na boses ng Master of Ceremonies sa pasukan ng hotel, sabay-sabay silang lumapit nina Zhou Mingshan, Lin Jianhong at Ye Han sa mga bisitang dumating dito. Hehe, Ginoong Zhou? Hindi nakakagulat na dumating ka rito nang walang paanyaya, binabati kita. Sa pasukan ng hotel, sina Sun Gang mula sa Chenyu Group ng Shanghai City at Li Shan mula sa Fanglong Group ay lumapit na may ngiti sa kanilang mga mukha. Sa likuran nila ay dalawang kabataan sa kanilang 20s. Hindi pa rin kilala ni Ye Han ang mga ito. Nakilala lamang niya si Shen Tianao nang dumating siya sa Shanghai City. Siyempre, ang mga bisita ay mga bisita, sabi ni Zhou Mingshan na may ngiti, nasaan ka, ang dalawang bisita ay mga bisita, pakiusap pumasok ka. Hehe, ayos, kung gayon, pasensya na. Pagkatapos sabihin ito, ngumiti si Sun Gang at Li Shan kay Ye Han, at sabay na bumati kay Lin Jianhong. Tungkol kay Ye Han, hindi pa nila siya nakilala noon. Isang pagkakataon ito upang ayusin ang kanilang relasyon sa kanya, ngunit para sa kanila ngayon, ito ay isang pagkakataon upang ipakita ang kabaitan kay Ye Han. Bagaman ang batang ito ay kamakailan lamang umangat sa Shanghai City, mayroon siyang mga kakayahang hindi dapat ipagsawalang bahala sa lahat ng aspeto, at siya ay mas malakas kaysa sa mga matatanda tulad nila. Kung ito man ay dahil sa mga kamanghamanghang kasanayan sa medisina ni Ye Han o sa impluwensyang mayroon siya ngayon, kailangan lamang nilang makipagkaibigan. Young Master Ye, congratulations! Ang batang lalaki na nakatayo sa likuran ni Sun Gang ay ngumiti kay Ye Han, ang kanyang poster ay medyo mababa. Alam ni Ye Han ang taong ito, at ang pangalan niya ay Sun Lan. Nagtanong siya, sa wakas ay nagpakita na si Sun Lan upang turuan siya ng leksyon. Kabanata 157. Ngumiti si Ye Han at sinabi, kaya ikaw pala si Ginoong Sun Lan, salamat, tayo mga kabataan ay maaari pang magkasama kapag may oras. Nang marinig ito, hindi lamang si Sun Lan ang natuwa, kundi pati si Sun Gang. Ang mga salita ni Ye Han ay nangangahulugang kinilala niya sila at hindi sila nagalit sa nakaraan. Sa pag-iisip na ito, lihim silang nagalak na nagkaroon sila ng tapang na dumating dito ngayon. Matapos dumating sina Sun Gang at ang iba pa, sa labas ng gate ng hotel, may ilang mga kilalang tao mula sa Shanghai City na dumating, ngunit ang mga taong dumating ngayon ay mga pasyente na pinangalagaan ni Ye Han, tulad ng Pangulo at Chairman ng isang tiyak na nakalistang kumpanya, isang direktor, vice-direktor, at iba pa. Siyempre, dumating din si Wang Yimeng, ang sekretaryo ng Shanghai City Commission for Discipline Inspection. Natural na sinalubong ni Zhou Mingshan at Ye Han ang mga taong ito na may ngiti. Sa loob ng isang oras, lahat ng kilalang tao mula sa Shanghai City ay dumating. Mayroong 20 hanggang 30 bisita sa buong hotel. Siyempre, lahat sila ay mula sa Shanghai City. Sa mga taong ito, ilang tao lamang ang inimbitahan ni Zhou Mingshan, at lahat ng iba pa ay hindi inimbitahan. Dumating si Ginoong Michael mula sa Tinya Consortium at nagdala siya ng isang pares ng dekalidad na jade stones. Nang marinig ito, lumingon si Ye Han at nakita na si Michael ang dumating. Ngunit hindi niya inimbitahan ang matandang lalaki, kaya't nang lumapit si Ye Han, agad nang ngumiti si Michael at sinabi, Ginoong Ye, paano mo hindi ako binigyan ng abiso tungkol sa ganitong masayang kaganapan? Buti na lamang at ako ay may impormasyon, kung hindi ay makakaligtaan ko ang masayang araw na ito. Ngumiti si Ye Han at sinabi, bakit pa natin kailangang alalahanin si Ginoong Michael sa mga maliliit na bagay, pakiusap pumasok ka. Matapos salubungin sina Michael at ang kanyang grupo, biglang may isang lalaking nasa gitnang edad na may mga edad na 40 o 50 ang lumakad sa labas ng gate ng hotel. Ang lalaking ito ay naglalakad na may karisma na hindi maaaring baliwalain, at puno ng liderato. Isang lalaki at isang babae ang sumusunod sa kanya. Nang makita ang lalaking ito, agad na lumapit si Zhou Mingshan bago pa makapagsalita ang Master of Ceremonies.
Sumunod si Yehan sa kanya dahil kakaunti ang tao sa Huaxia na hindi siya kilala. Isa siya sa mga higanti sa industriya ng internet. Ginoong Chen, salamat sa pagdating mula sa malayo. Tumingin si Zhou Mingshan sa lalaking ito at agad nang ngumiti. Si Chen Jianye ay humawak sa kamay ni Zhou Mingshan at nagsabi, Ginoong Zhou, paano ako hindi darating para sa ganitong malaking kaganapan ng iyong pag-apprentice? Ang iyong regalo ng Jade ay hindi ito ang aking araw, si Chen Jianye. Sumagot si Zhou Mingshan na may ngiti, huwag nang banggitin ang nakaraan, Tera, ipapakilala kita, ito ang disipulo na nais kong tanggapin, at kailangan kong alagaan ang anumang bagay sa hinaharap. Serious si Ginoong Zhou. Matapos sabihin ito, iniunat ni Chen Jianye ang kanyang kamay kay Yehan, at nagsabi na may ngiti, Hi, little brother, ako si Chen Jianye, huwag mag-atubiling magtanong kung may kailangan ka sa hinaharap, haha. Hinawakan ni Yehan ang kanyang kamay at nagsabi ng may ngiti, ang pangalan ni Ginoong Chen ay kilala sa maraming tao sa China. Ako si Yehan. Since ikaw ang disipulo ni Ginoong Zhou, hindi na natin kailangang maging estranghero. Mas matanda ako sa iyo, kaya't tatawagin kitang Xiaohan. Kung gusto mong tawagin akong Brother Chen, pwede. Hehe. Okay? Brother Chen? Pakiusap pumasok ka, pwede tayong mag-inom mamaya. Haha, ayos, maghihintay ako sa iyo. Matapos sabihin ito, sinalubong si Chen Jianye ni na Ginoong Lin at iba pa upang pumasok, ngunit pagkatapos umalis si Chen Jianye, isa pang tao ang lumabas sa gate ng hotel. Nakasuot ng unipormeng militar at may dalang dalawang gwardya, naglalakad siya patungo kay Zhou Mingshan na parang isang dragon at tigre. Binilang ni Yehan ang mga bituin sa balikat ng lalaking ito at nagulat. General siya, at ang kanyang edad ay hindi dapat lumagpas sa 50 taon. Ginoong Zhou, ang aking ama ay may sakit at hindi makapunta ng personal. Binabati kita sa kanyang ngalan. Ngumiti ang lalaki sa unipormeng militar kay Zhou Mingshan na nagpapakita ng integridad ng isang sundalo. Sumagot si Zhou Mingshan na may ngiti, ang lalaking iyon, si Lao Ye, ay masyadong magalang na pinapapunta ka rito. Ayos, maglalaro ako ng chess kasama ang matandang lalaking iyon kapag tapos na. Hehe, matandang Zhou, inaasahan ng aking matanda na sasabihin mo iyon. Inutusan akong ipaalam sa iyo na hindi ka dapat magsisi sa iyong chess sa susunod. Talagang masama ang iyong mga kakayahan sa chess. Ikaw pa rin ang nambibiro sa akin, hindi ba ang iyong matanda ay naglalaro rin ng mga trick sa akin? Ang pagdating ni na Chen Jianye at ng sundalong may ilang bituin sa kanyang balikat ay nagdulot ng gulat sa mga tao sa hotel. Ang pagdating ni Chen Jianye, isang higanti sa internet, ay nakakagulat na, at ngayon ang pagdating ng sundalong ito ay lalong nagpasupresa sa kanila. Ang lakas ni Wang ay hindi talaga mapapansin. Siyempre, matapos ang pagdating ng dalawang ito, sunod-sunod na dumating ang ilang mahahalagang tao, tulad ng vice-sekretaryo ng isang tiyak na probinsya, ang boss ng isang tiyak na top 500 multinational, at kahit ilang mataas na opisyal mula sa Yanjing. Ang mga sekretaryo sa paligid nila ay lahat dumating upang batiin si Zhou Mingshan sa pagtanggap ng kanyang mga disipulo. Sa loob ng isang araw, napakaraming malalaking tao ang dumating sa maliit na hotel na ito, na agad na nagdulot ng gulat sa mga kilalang tao ng Daishanhai City, at sabay na nagalak na swerte sila na nakarating dito ngayon. Siyempre, ang mga bisita ay nagtipon, at ang pinakaabala ay sina Ginoong Lin, Lin Bomo, Young Master Tang, at Zhou Yuner. Nakatayo sina Yehan at Zhou Mingshan sa gate upang salubungin ang mga bisita. Ang bawat isa na inimbitahan ni Zhou Mingshan ay napakahalaga, at hindi ito maaaring baliwalain. Ngunit hanggang ngayon, halos lahat ng bisitang dapat dumating ay dumating na, ngunit ang mga mata ni Zhou Mingshan ay patuloy na nakatingin sa labas ng gate ng hotel. Ang mga taong inimbitahan niya ay hindi pa dumadating. Gayunpaman, sa mga sandaling ito, isang matandang lalaki, isang lalaking nasa gitnang edad, at dalawang kabataan ang naglakad patungo sa hotel. Nang tingnan ng apat na tao, kumunat ang mga mata ni Zhou Mingshan. Bagaman nakangiti siya, ang ngiti ay may mas malalim na kahulugan. Nang makita ni Yehan ang apat na tao, nagpakita rin siya ng mapanlikhang ngiti sa kanyang mukha. Brother Mingshan, paano mo hindi ako inabisuhan tungkol sa ganitong mahalagang bagay na iyong pag-apprentice? Sa mga dumating, ang matandang lalaki na nasa 70 taon ay tumingin kay Zhou Mingshan at ngumiti ng bahagya. Ang ngiti sa kanyang matatandang mukha ay nagbibigay sa mga tao ng pakiramdam ng katapatan, at hindi maiwasang makabuo ng magandang impresyon sa kanya.
Gayunpaman, si Zhou Mingshan at Yehan ay walang kaunting pagmamahal para sa kanya, dahil ang taong ito ang tunay na namumuno ng alahas ng Ning, si Ning Haotian, ang hari ng pagsusugal ng bato sa Hilaga, isang master figure na may kakayahan sa pagsusugal ng bato at pag-uukit. Dumating siya sa Shanghai City ngayon. Tungkol sa iba pang tatlo, sila ay natural na sina Ning Xiyuan, Ning Feng at isang gwapong binata. Sinadyang pinanatili ni Zhou Mingshan na huli ang kanilang pagdating, maaaring hindi kasing simple ng pagbati lang. Tulad ng sinasabi, ang mga kaaway ay labis na naiinggit kapag nagkita. Sa mga sandaling ito, si Ning Feng ay tumingin kay Yehan at tumawa, na nagbigay sa kanyang gwapong mukha ng medyo masungit na anyo. Nang makita ang pagdating ng hari ng pagsusugal sa bato sa Hilaga, maraming tao sa hotel ang tumingin sa panig na ito. Ang isa ay ang hari ng pagsusugal sa bato sa Timog, at ang isa naman ay ang hari ng pagsusugal sa bato sa Hilaga. Pareho silang mga natatanging tao sa parehong larangan. Sina Zhou Mingshan at Ning Haotian ay mga karibal noong sila ay bata pa, at hindi sila nagpapatalo sa isa't isa. Alam ito ng lahat sa hotel, ngunit unti-unti silang nagpakumbaba habang sila ay tumatanda. Ngayon na dumating si Ning Haotian, maraming tao ang nakarinig ng hindi pangkaraniwang lasa. Kabanata 158. Tumingin si Zhou Mingshan kay Ning Haotian at ngumiti, hindi ko inasahan na si kapatid Ning ay mahilig maglakad-lakad sa ganitong edad. Akala ko ay nagpunta na si kapatid Ning sa ilang mga lugar upang magpahinga at tamasahin ang kanyang katandaan. Kung alam ko na si kapatid Ning ay nasa ganitong magandang kalusugan, dapat kong ipaalam sa iyo, pakiusap pumasok. Hehe, kapatid Mingshan, ito bang batang ito ay iyong disipulo? Hindi nagpakita ng intensyon na umalis si Ning Haotian, tinitigil niya si Yehan gamit ang kanyang mga mata na tila pinagmamasdan siya. Ngumiti si Zhou Mingshan, tama, siya nga, ano ang tingin ni kapatid Ning sa kanya? Hindi maganda. Bahagyang ngumiti si Ning Haotian at sinabi ang isang bagay na naging dahilan upang tumigas ang mukha ni Zhou Mingshan. Sa harap ng napakaraming bisita, sadyang pinapahiya ni Ning Haotian si Zhou Mingshan. Nang makita ito, si Ginoong Lin Bomo, si Tang Dashao, at si Zhou Yuner ay agad na lumapit, ang kanilang mga ekspresyon ay hindi maganda. Ngayon, alam na ng lahat na si Ning Haotian ay narito upang magdulot ng gulo. Ngumiti si Zhou Mingshan at sinabi, kapatid Ning, ibig mo bang sabihin na ang aking disipulo ay hindi mo pinapansin? O kaya naman, ako, si Zhou, ay may mahinang paningin. Nang marinig ito, ngumiti si Ning Haotian at sinabi, kapatid Mingshan, hindi ko iyon sinabi, ngunit mayroon din akong bagong disipulo, bakit hindi natin sila ipagkumpara at tingnan kung sino ang mas magaling? Nagbago ang mga mata ni Zhou Mingshan. Ito marahil ang dahilan kung bakit pumunta si Ning Haotian dito. Paano posibleng makipagkompetensya? Wala pang itinuro si Yehan sa mga kasanayan sa pag-uukit. Ang mga ekspresyon ni Zhou Yuner at iba pa ay nagbago rin matapos marinig ito. Humigpit ang dibdib ni Zhou Mingshan at sinabi, ayos lang na makipagkompetensya, ngunit hindi ngayon. Hindi ba dapat si kapatid Ning ay hindi sadyang ginugulo ang aking platform ngayon? Siyempre hindi, ngunit sa palagay ko, ang disipulo ni kapatid Ning ay maaaring masyadong nagmadali sa desisyon. Pareho tayong mga eksperto sa pag-uukit, kaya't hindi natin dapat ipasa ang sining na ito sa isang walang kakayahan. Upang bigyan si kapatid Mingshan ng tamang desisyon, sa palagay ko ay mas mabuti kung ipagkukumpara ang aking disipulo sa kanya, paano na lang. Tumingin si Ning Haotian kay Zhou Mingshan na may ngiti sa kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga salita ay tila nagpipilit sa bawat hakbang, at hindi nagbigay ng puwang si Zhou Mingshan. Kung si Zhou Mingshan ay umatras, tila nangangahulugan ito na hindi kasing galing ni Yehan ang disipulo ni Ning Haotian. Sa isang iglap, lalong lumamig ang mukha ni Zhou Mingshan. Ang mahirap na problemang ipinapakita ni Ning Haotian ay nagpapahirap sa kanya. Nang makita ito, ngumiti si Ning Feng kay Yehan, bakit, natatakot ka bang makipagkompetensya? Matapos sabihin ito, muling tumingin si Ning Feng kay Zhou Yuner, Yuner, tingnan mo, ito ang pinili mong tao. Wala siyang lakas ng loob bilang isang lalaki, paano siya magiging karapat-dapat sa iyo? Sumingges si Zhou Yuner at sinabi, kahit hindi magaling ang aking lalaki, siya pa rin ay 10 milyong beses na mas mahusay kaysa sa iyo, Ning Dashao. Kung may kakayahan ka, simulan mo mula sa simula at marating ang kasalukuyang estado ng aking lalaki. Nang marinig ito, labis na malamig ang mukha ni Ning Feng, at mahigpit na nakasakal ang kanyang mga kamao. Hindi pinansin ni Yehan si Ning Feng. Ang makipagkompetensya sa pag-uukit ay talagang hindi pa niya kayang gawin sa ngayon dahil hindi pa siya natututo nito. Gayunpaman, ang mga tao ng pamilya Ning ay tila pinipilit siya sa bawat hakbang. Kung hindi siya makikipagkompetensya, hindi siya makakatakas.
Guro, mula nang ang matandang ito ay handang magpatawa sa harap ng lahat ng bisita sa araw ng malaking kasiyahan, bakit hindi natin sila payagan? Gusto ko ring makita kung anong klaseng kakayahan ang mayroon ng mga disipulo na itinuro ng hari ng pagsusugal sa bato sa hilaga. Kaya nakakalakas ng loob. Tumingin si Yehan kay Ning Haotian at ngumiti ng bahagya. Nang marinig ang kanyang mga salita, ngumiti at tumango si Ning Haotian, hindi nagalit. Tumingin si Zhou Mingshan kay Yehan, napangiti sa kanyang puso, at sinabi ng mahina, paano ka makikipagkompetensya sa iba kung hindi mo pa natutunan ang sining ng pag-uukit? Kaya't kailangan ng guro na magturo sa lugar. Ngumiti si Yehan ng bahagya at nagpatuloy, ano pa, paano kung matalo ako? Kung mayroon akong kakayahang maging iyong disipulo, alam mo lang sa iyong puso, bakit pa tayo mag-aalala? Bakit kailangan kong ipaliwanag ang aking sarili sa 100 mga tanga na nagsasabing ako ay bobo? Hindi ba't lalo pa akong magiging bobo sa ganitong paraan? Nang marinig ito, biglang tumawa si Zhou Mingshan at sinabi, sabi mo, bakit kailangan ng aking disipulo ang opinyon ng iba? Ayos, kapatid Ning, pumayag ako kung nais mong makipagkompetensya, at gagawin ko ito para sa mga kaibigang dumating dito ngayon. Ang pagkapanalo o pagkatalo ay hindi mahalaga dahil alam ko sa aking puso kung gaano kalakas ang aking disipulo. Nang marinig ang mga salita ni Zhou Mingshan, naging interesado ang lahat sa hotel at sabay-sabay na tumayo upang makipagkompetensya sa mga pag-uukit. Maraming tao ang hindi pa nakakita nito dati. Ngumiti si Ning Haotian at sinabi, kung gayon, hayaan silang maghanda ng hiwalay, dahil gusto ko ring makita ang kakayahan ng mahal na disipulo na ito, kapatid Mingshan. Nagkatinginan ang dalawa na may ngiti at tumango, ngunit may malamig na ngiti sa kanilang mga labi, at pagkatapos ay humiling si Zhou Mingshan sa mga tao na maghanda ng mga kutsilyo sa pag-uukit at mga jadeite. Ang mga tao ng pamilya Ning ay hindi na kailangang maghanda ng mga bagay na ito, dahil naihanda na nila ang mga ito, kaya't maaari nang isipin na si Ning Haotian ay talagang walang magandang intensyon mula sa simula. Ang disipulo ni Ning Haotian ay ang gwapong binata na iyon. Hindi kahit na alam ni Yehan ang pangalan niya nang makita siya sa unang pagkakataon. Umupo ang dalawa sa isang mesa na nakatinginan. Agad na inilabas ng gwapong binata ang isang piraso ng jadeite at ilang matutulis na kutsilyo, may iba't ibang uri ng maliliit na kutsilyo, medyo katulad ng scalpel, ngunit sa usaping talas, mas makapangyarihan ito kaysa sa scalpel. Sa mga sandaling ito, sa ilalim ng mga titig ng mga bisita sa paligid, nakita ng gwapong binata na si Leng Fan na tumawa kay Yehan at sinabi, tandaan mo ang pangalan ko ay Leng Fan, sa araw na ito ay nakatakdang matalo ka sa aking mga kamay. Maaaring totoo, sabi ni Yehan na may bahagyang ngiti, ang bisita ay bisita, bakit hindi ka muna ang mauna, huwag maghintay para sa akin, sa anumang kaso, kailangan ko lang mag-ukit ng mga bagay sa dulo. Sa ngayon, wala si Yehan sa kanyang kamay na mga jadeite, ni wala rin siyang mga kutsilyo sa pag-uukit. Kaya't maaari mong panoorin ito. Nakangisi si Leng Fan, pinadulas ang kanyang kamay sa ibabaw ng mga kutsilyo sa pag-uukit sa mesa, at sa wakas kinuhang isang nagniningning na kutsilyo upang umukit sa piraso ng jadeite na hawak niya sa kamay, ang kanyang mga kamay ay makapangyarihan, kalmado na parang bundok, ang mga mata ay parang kidlat. Nang makita ito, biglang tumigas ang mga mata ni Zhou Mingshan, tila hindi simpleng tao si Ning Haotian. Nagsimula si Leng Fan na umukit ng jadeite, at ang lahat sa hotel ay nakatuon ang kanilang pansin sa kanyang mga kilos. Si Leng Fan ay talagang isang henyo sa pag-uukit. Bagaman hindi siya kasama ni Ning Haotian ng matagal, ang kanyang mga kasanayan sa pag-uukit ay talagang maganda. Nakikita ng lahat ng naruroon na ang konsentrasyon at temperament ng isang taong nalulumbay sa isang partikular na bagay ay hindi maaring ipagkunwari. Tinitingnan din ni Yehan ang pag-uukit ni Leng Fan, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa mga kamay ni Leng Fan, ang kanyang ekspresyon ay kalmado, ngunit ang mga mata ni Yehan ay natututo ng mga teknikal na pamamaraan ng pag-uukit ng iba, ang anggulo ng puwersa at ang uri ng talino, pinagmamasdan sa pamamagitan ng paraan ng yin at yang, malinaw na nakikita ni Yehan ang lakas ng kutsilyo ni Leng Fan sa bawat pagkakataon at ang bahagyang pagyanig mula sa kanyang bisig. Ito ay isang uri ng pagyanig ng kapangyarihan, na nagtitipon ng kapangyarihan ng buong katawan sa palad, at pagkatapos ay ginagamit ang kapangyarihang ito upang kumilos sa jade na may napakamaliit na pagyanig, kaya't kapag ang kutsilyo ay pinutol, ang parte na naukit ay maabot lamang ang puso ng iskultor na perpektong epekto. Gayunpaman, napakahirap makamit ito gamit ang lakas ng mga ordinaryong tao, at tanging pagkatapos ng mahabang panahon ng pagsasanay ay makakapag-adapt ng unti-unti. Habang tinitingnan ito, nagpakita ng ngiti sa sulok ng bibig ni Yehan.
Marahil, maaari niyang gamitin ang pambihirang teknika ng pag-uukit na ito upang makagawa ng isang obra, sa kakayahan ni Yehan na hindi nakakalimot, kasama ang tulong ng kanyang yin at yang eyes, na ituro na ni Yehan ang mga espesyal na teknika ng pag-uukit ni Leng Fan. Kabanata 159. Dahan-dahan, sa ilalim ng mga titig ng lahat, unti-unting bumubuo ang mga ukit sa mga kamay ni Leng Fan. Makalipas ang kalahating oras, isang jade pendant na inukit ng mga plum blossom ang lumitaw sa harap ng lahat. Ang paligid ng jade pendant na may mga plum blossom ay maayos na pinalamutian. At ang plum blossom ay nagbibigay din ng pakiramdam ng buhay. Ang ukit na ito ay itinuturing na isang mataas na antas na gawa. Hindi biro ang disipulo ni Ning Haotian. Nakakaya niyang umukit ng ganitong uri ng gawa sa batang edad. Kapag natutunan na ang mga kasanayan ni Ning Haotian, sa hinaharap tiyak na mapapabuti niya ang kanyang mga kakayahan sa pag-uukit. Siguradong malalampasan niya si Ning Haotian. Tumingin ang mga tao sa hotel sa mga eskultura ni Leng Fan, at lahat sila ay nag-uusap. Ang galing ni Leng Fan sa ganitong kabataan. Maaari bang makipagkompetensya si Yehan, na bagong apprentice, sa kanya sa pag-uukit? Nakita ang mga gawa ni Leng Fan, namumula ang mga noo ni Zhou Mingshan at Zhou Yuner. Ang mga gumagawa ng emerald jewelry ay natural na nakikita na hindi pangkaraniwan si Leng Fan sa kanilang paningin. Para kay Yehan, na baguhan pa lang na hindi pa nasubukan, mahirap itong gawin. Hinawakan ni Zhou Yuner ang kamay ni Yehan, may kaunting pag-aalala sa kanyang mukha. Ngumiti si Yehan sa kanya at walang sinabi. Tinapik siya ni Tang Dashao at tinanong, Hanzi, ano ang gagawin natin? Mukhang may kakayahan ang batang ito. Kaya mo bang gawin ito? Okay lang, maghintay at tingnan. Sabi ni Yehan ng kalmado. Hehe, mukhang nasa alanganin ang batang ito. Sa likod ng isang screen sa hotel, naroon ang ilang tao na may pambihirang background, tulad ni Chen Jianye, ang higanting mula sa internet, ang lalaking nasa gitnang edad na may ilang bituin sa kanyang balikat, at ang vice-sekretaryo ng isang tiyak na probinsya. Nakatutok sila sa isang laptop sa sandaling ito, at nakikita nila ang nangyayari sa labas. Nang marinig ang mga salita ni Chen Jianye, tumawa ang vice-sekretaryo ng isang tiyak na probinsya, ang mga disipulo ng hari ng pagsusugal sa bato sa Hilaga ay tiyak na may kakayahan. Narito sila upang guluhin ang sitwasyon. Wala silang kakayahan at imposibleng dumating dito upang magdulot ng gulo. Sinabi ng lalaking nasa gitnang edad na may ilang bituin sa kanyang balikat, ako ay isang sundalo at hindi marunong umukit, ngunit alam kong gumamit ng kutsilyo. Ang batang iyon ay talagang bihasa sa kutsilyo, ngunit si Ginoong Zhou ay hindi simpleng estudyante. Kahit nang humarap siya sa akin kanina, napakakalmado niya. Chief, siya ay isang master ng pagsasanay, napakamakapangyarihan. Sa mga sandaling ito, sinabi ng isang gwardya sa kanyang tainga. Nang marinig ito, lumiwanag ang mga mata ni Ye Anbang. Ang kanyang gwardya ay hindi isang ordinaryong tao, kaya't nang sinabi niya ito, talagang hindi isang simpleng tao si Yehan. Kapatid Mingshan, ano ang tingin mo sa kakayahan ng aking disipulo? Nang matapos ni Leng Fan ang pag-uukit, tumingin si Ning Haotian kay Zhou Mingshan at nagtanong na may ngiti. Mayroon akong mahusay na estudyante, at talagang may talento siya sa pag-uukit. Hehe, Leng Fan? Pinuri ka na ng iba, bakit hindi ka magpasalamat kaagad? Tumingin si Leng Fan kay Zhou Mingshan, inangat ang sulok ng kanyang bibig, at sinabi ng walang kibo, salamat sa iyong papuri, Ginoong Zhou, ngayon ay oras na ng pagganap ng iyong disipulo. Nang marinig ito, tumingin si Zhou Mingshan kay Yehan. Ang mga bagay na dapat ihanda ay naipadala na kay Yehan. Isang piraso ng jadeite at ilang matutulis na kutsilyo sa pag-uukit. Tumanggaw si Yehan kay Zhou Mingshan, at agad na kinuha ang isang piraso ng jade at ngumiti, mahal, anong tingin mo, dapat ba akong umukit ng isang bagay? Bakit hindi ako mag-ukit ng isang magandang babae para sa kasiyahan? Nang marinig ito, binigyan siya ni Zhou Yuner ng isang walang laman na tingin. Bilang isang baguhan na hindi pa natutunan, nais niyang umukit ng isang portrait. Ito ay tila nagmamalaki lamang at walang batayan. Ang mga bisita sa paligid ay lahat nakangiti. Ang pag-uukit ng isang portrait ay marahil dito, tanging sina Zhou Mingshan at Ning Haotian lamang ang makakagawa. Gayunpaman, ang mga salita ni Yehan ay hindi nagmamalaki, talagang iniisip niya ito, at pagkatapos, sa ilalim ng mga titig ng lahat, hinawakan ni Yehan ang kutsilyo at dahan-dahang umukit mula sa itaas ng jadeite. Unti-unting nawawala ang isang bahagi ng jade, at dahil sa puwang na ito, unti-unti siyang umuusad sa isang tiyak na paraan.
Nang makita ito ni Zhou Mingshan, agad siyang nagsalita kay Ye Han ng may malalim na tinig, 10% ng lakas, 3% ng puwersa, 7% ng pagbasag ng ibabaw, mahusay ngunit hindi nabasag, nabasag ngunit hindi nawasak. Ye Han, kailangan mong alalahanin, ang sining ng pag-uukit, tungkol ito sa salitang talino, damhin ang kutsilyo sa iyong kamay gamit ang iyong puso, dadalhin ka nito upang makahanap ng paraan. Tumango si Ye Han. Ang sinabi ni Zhou Mingshan ay talagang katulad ng teknika ni Leng Fan kanina, ngunit si Leng Fan ay gumagamit ng isang uri ng panginginig ng puwersa, na marahil ay lihim ni Ning Haotian. Samantalang si Zhou Mingshan ay dapat may katulad na pamamaraan ng pag-uukit sa kamay. Unti-unting, nahulog si Ye Han sa pagkaakit sa piraso ng jadeite, at habang dahan-dahan niyang pinutol ang kutsilyo, ilang hindi maunawaan na mga linya ang unti-unting umusbong, at ang lahat sa paligid ay hindi nakikita. Walang nakakaalam kung ano ang inukit ni Ye Han, kaya't maaari lamang silang maghintay ng tahimik. Ngunit habang lumilipas ang oras, sabay na napagtanto ni na Zhou Mingshan at Ning Haotian na unti-unting naging bihasa ang teknik ni Ye Han sa kutsilyo mula sa pagkakaalam sa simula, at ang lakas ng kanyang kutsilyo at ang hindi nakikitang puwersa ay ang talino sa kanyang ekspresyon na nagbigay diin kay Ning Haotian at ang mga lumang mata nito ay nagniningning na may matinding liwanag. Uminit. Sumigaw si Zhou Mingshan sa kanyang puso, na bigla ang kanyang mga mata. Ang ganitong uri ng masining na teknik sa pag-uukit ay tanging natutunan lamang ni Ning Haotian. Kailan natutunan ni Ye Han ang teknik na ito? Hindi lamang ito ang tanong na nasa isip ni Zhou Mingshan, kundi pati na rin si Ning Haotian. Ang teknik na ito ay pinaghirapan niyang matutunan sa maraming taon ng pag-uukit. Bukod sa kanyang kaalaman, tanging ang kanyang disipulo na si Leng Fan ang natira. Mayroong pangatlong tao na marunong umukit sa ganitong paraan. Posible ba? Imposible. Imposible. Parang naisip ni Ning Haotian ang isang tiyak na posibilidad, at may malamig na ekspresyon sa kanyang nabiglang mukha. Kung talagang natutunan ni Ye Han ang ganitong uri ng pag-uukit, ang ganitong uri ng talento ay labis na nakakatakot, at mahihirapan ang kanyang pamilya Ning na makakuha ng pwesto sa aspeto na ito sa hinaharap. Sa pag-iisip na ito, napuno ng puot ang puso ni Ning Haotian. Kahit na hindi niya ipakita ang puot na ito, ramdam pa rin ito ni Ye Han. Siyempre, wala pang oras si Ye Han para alagaan ang iniisip ng ibang tao sa ngayon. Ngayon, habang siya ay buong pusong nag-uukit, ang mga linya sa piraso ng jadeite sa kanyang kamay ay naging malinaw na. Ito ay isang pares ng mga binti, isang pares ng mga payat at magandang binti. Ang mga magagandang binti ay nakasuot ng isang pares ng malambot na pantalon, katulad ng slacks. Talaga bang nais niyang umukit ng isang portrait? Nang makita ito, nagulat ang mga tao sa paligid. Ang pag-uukit ng isang portrait ay ang pinakamahirap na pagpipilian sa mga iskultura, dahil kahit na umukit ka ng balangkas ng isang tao, napakahirap na umukit ng isang portrait. Mahirap idagdag ang alindog ng isang tao, mukha, temperament at marami pang iba upang makagawa ng isang tunay na portrait, at kahit na ang isang tao na may makatotohanang anyo, kahit na ang mga master sculptor tulad ni na Zhou Mingshan at Ning Haotian ay kailangang mag-isip ng mabuti at maging maingat. Upang makalikha, at si Ye Han, makakaya-kaya niyang umukit ng portrait. Sa ngayon, matapos malaman ang mga iniisip ni Ye Han, ang lahat sa hotel ay nakatuon ng kanilang pansin sa kanyang mga kilos. Ganoon din si Zhou Yuner. Kanina, nang sinabi ni Ye Han na mag-uukit siya ng isang magandang babae, inisip niyang nagbibiro siya, ngunit ngayon ay talagang ginagawa ito ni Ye Han. Ang kanyang magagandang mata ay nakatingin dito na may pag-aalala at pananabik. Si Ye Han, laging nakakagulat sa kanya, magagawa mo ba ito sa pagkakataong ito? Ang batang ito, si Zhou Mingshan ay nagbigay ng isang mapait na ngiti. Ang sariling pagpili ni Ye Han ay tila masyadong mahirap. Kahit na hindi niya alam kung paano natutunan ni Ye Han ang panginginig ng lakas ni Ning Haotian, kahit na mayroon siyang napakahusay na kasanayan, napakahirap din itong makumplito ang gawaing ito. Kahanga-hanga. Nang makita ang mga kilos ni Ye Han, sumingges si Leng Fan sa paghamak. Kahit na ang kanyang guro na si Ning Haotian ay 60% lamang ang tiwala sa pag-uukit ng mga portrait. Si Ye Han, isang baguhan, paano niya maaasahan ito? Kabanata 160. Panoorin na lang natin siyang maghukay ng kanyang sariling libingan. Nagsalita si Ning Feng na may pang-aasar. Sa likod ng screen, nakatingin si Chen Jianye at ang iba pa sa computer screen ng mabuti. Ang mga kasalukuyang kilos ni Ye Han ay talagang nakakuha ng kanilang atensyon. Ngayon, gusto nilang malaman kung talagang magagawa ni Ye Han ang nais niyang gawin. Ang pagpipilian na ito, upang ukitin ang portrait na ito. Hehe,
Ang batang ito ay talagang kapansin-pansin, at ngayon ang lahat sa mga bisita ay nakatingin sa kanyang pagganap. Uminom si Chen Jianye ng tsaa, ngumiti ng bahagya, at sinabi ni Ye Anbang na may ngiti, talagang makapangyarihan siya, mas mahusay pa kaysa kay Leng Fan kanina, parang isang matandang nag-uukit sa loob ng maraming taon, kalmado at sophisticado, maingat. Kahit na mahirap ang kanyang pagpipilian, sa huli kahit na hindi niya natapos ang gawaing ito, sa mga kasanayan sa pag-uukit, nilampasan na niya si Leng Fan. Tama iyon. Ang hari ng pagsusugal sa bato sa hilaga ay narito ngayon upang guluhin ang sitwasyon, tiyak na nabanggit niya ang bakal. Sa loob ng hotel, patuloy pa rin si Yehan sa pag-uukit sa jadeite na hawak niya. Siya ay napaka-focus na parang tinatrato ang kanyang sariling babae. Makalipas ang kalahating oras, ang karamihan ng katawan ng portrait ay ganap ng naukit sa jadeite. Mula sa inukit na larawan, makikita na ito ay isang napakamagandang babae na may mahusay na figure dahil ang kumpletong katawan ay nakumpleto na ang perpektong larawan na nais ni Yehan na likhain. Ngunit nang makarating siya dito, huminto si Yehan at dahan-dahang ipinikit ang kanyang mga mata. Ang kamay na humahawak ng kutsilyo ay hindi bumaba sa mahabang panahon dahil ang susunod na bahagi na uukitin ay ang pinakamahalagang ulo ng portrait. Maaari itong sabihin ang antas na ito ay ang pinakamahirap dahil ang ugali at alindog ng isang tao ay dapat na maipakita mula dito. Nang makita na huminto si Yehan, walang nagsalita sa hotel dahil alam din nila kung gaano kahirap ang bahagi na dapat tapusin ni Yehan sa susunod. Maaari itong sabihin kung ang gawaing ito ay matagumpay na matatapos ay nakasalalay sa susunod na hakbang. Bakit? Hindi mo ba kayang makipagkompetensya, ang mga mataas na ranggong disipulo na nagsusugal sa hari ng bato sa timog? Nang makita na huminto si Yehan, nag-alaska si Ningfeng sa tabi, ngunit bukod kay Ningfeng, walang sinuman sa kasalukuyan ang nagtanong sa mga kakayahan ni Yehan sa pag-uukit, dahil napatunayan na ni Yehan ang kanyang mga kakayahan sa pag-uukit sa kanyang mga aksyon kamakailan, kahit na ang susunod na gawaing ito ay talagang hindi natapos, hindi naman tiyak na mas masama ang kanyang mga kakayahan kaysa kay Leng Fan. Alam ito ni Leng Fan, kaya't hindi siya nagsalita, at nakatingin kay Yehan. Kahit na inamin niya na ang teknik ni Yehan ay hindi mas mahina kaysa sa kanya, ngunit kung makakalikha si Yehan ng isang portrait na gawa, hindi niya ito paniwalaan kahit napatayin siya. Pain? Anong kahihiyan? Si Hansi ay talagang isang kahangahangang figure na makakagawa ng ganitong ukit, subukan mo kung kaya mo. Nang marinig ang sinabi ni Ningfeng, hindi natuwa si Young Master Tang. Naranasan na ni Feng ito, ang taong ito ay isang tulisan na nakabihis tulad ng aso, puno ng masamang salita, kaya't hindi siya nag-abala sa kanya. Ngunit sa mga sandaling ito, biglang nagbukas ang mga mata ni Yehan at nagsimulang gumalaw muli sa jadeite. Ang kutsilyo ng pag-uukit ay nagsimulang umukit sa jadeite ng kalmado, walang intensyon na huminto. Isang pagsabog ng paghanga, ang kasalukuyang Yehan ay mas kahanga-hanga kaysa dati, parang siya ay isang master level na iskultor, na may pambihirang asal. Matapos ang ilang sandali, kumpleto na ang balangkas ng isang ulo, at ang natitira ay kailangan ng ukitin ang mga pangunahing bahagi tulad ng ilong, mga mata, tainga, at bibig. Nang makita ito, ganap na nabigla sina Zhou Mingshan at Ning Haotian. Patuloy silang nagmamasid kay Yehan kanina, at nakikita ang kalmadong pag-uukit ni Yehan sa mga pinakamahirap na bahagi ng katawan ng tao, ang kanilang panloob na pagkabigla ay hindi na maipahayag sa mga salita. Bilang mga master sculptors, alam nila kung gaano kahirap ang antas na ito. Kung sila ang nasa sitwasyong ito, marahil ay hindi nila magagawa ito ng kasing ginhawa at kalmado tulad ni Yehan. Hindi nagtagal, sa ilalim ng mga titig ng lahat sa hotel, sa sandaling natapos na ni Yehan ang pag-uukit ng mga mata ng portrait, isang buhay na buhay, may katangian, matangkad, sobrang buhay at kaakit-akit na portrait ng isang babae ang lumitaw sa harap ng lahat. Siya ay isang kagandahan, isang inukit na kagandahan. Kung ang kulay ay ipapinte sa portrait, ang portrait na ito ay magiging katulad ng tunay na tao na kinuna ng kamera. Obra ng guro, ito ay talagang isang obra ng guro. Agad na yumangay ang mga tinig ng paghanga, kasunod nito ay ang mga bulong-bulungan ng paghanga na umabot sa hotel isa-isa, at ang mga mata ng lahat ay nakatuon sa talahanayan sa itaas. Nang dumating ang portrait work, ang tinig ng paghanga ay ganap na umabot sa rurok. Bagaman hindi naman walang nakakita ng mga portrait works dito, ngunit ang makakita ng isang ganitong buhay na obra ng master na lumilitaw sa harap ng kanilang mga mata, ang pagkabigla ay labis na nakaapekto sa kanilang mga puso. Sa mga sandaling ito, si Zhou Mingshan ay naging medyo naguguluhan. Tumingin siya kay Yehan na parang may pangarap. Hindi ba masyadong nakakamangha ang disipulong ito?
Hindi niya pa itinuro ang sining ng pag-uukit, ngunit umasa na lamang siya sa kanyang sariling mga kamay na naggalugad ng unti-unting nakalikha ng ganitong kamangha-manghang obra ng guro. Ang mga obra ng guro ay tiyak na maaaring tawaging mga obra ng guro. Oo, si Ginoong Ye ay kayang umukit ng ganitong kakaibang portrait sa murang edad. Maaari na siyang tawaging master ng kakayahang ito. Ginoong Joe, binabati kita sa pagkakaroon ng ganitong mahusay na disipulo. Nagsimula ang mga bisitang nakapaligid na batiin si Zhou Mingshan. Nang marinig ang mga salitang ito, nagbigay ng mapait na ngiti si Zhou Mingshan sa kanyang puso. Tungkol kay Yehan, wala siyang natutunan. Ngunit labis na natutuwa at ipinagmamalaki si Zhou Mingshan na ang kanyang disipulo ay napakakahanga-hanga. Kung ikukumpara sa kanya, ang disipulo ni Ning Haotian ay wala ng karapatan na magmalaki sa kanyang harapan. Pain, ang ganda ng babaeng ito, ngunit bakit parang pamilyar? Kapatid Yuner, anong tingin mo? Tumingin si Young Master Tang sa portrait na may nagniningning na mga mata, ngunit habang tumitingin siya, lalo niyang nararamdaman na ang portrait na ito ay medyo pamilyar. Nagulat si Zhou Yuner nang makita ang ganitong napaka-exquisite na obra mula kay Yehan. Ngayon, nang marinig ang mga salita ni Young Master Tang, tumalon ang kanyang puso at maingat na tiningnan ang portrait. Ito ba, hindi ba siya? Dalhin ang pangkulay. Sa mga sandaling ito, sinabi ni Yehan, at may isang tao sa hotel na agad na nagdala ng pangkulay, at pagkatapos ay kinuha ni Yehan ang pangkulay at nagsimulang magpinta sa portrait. Matapos ang ilang sandali, isang buhay na kagandahan ang lumitaw sa harap ng mga mata ng lahat. Ang alindog ng kagandahang ito, hugis ng katawan, at kaakit-akit na anyo ay tila nahuli ng kamera. Hindi, ang portrait na ito ay mas kaakit-akit kaysa sa kinuha ng kamera, ang bahagyang ngiti ay napakakaakit-akit. Sa isang iglap, ang buong hotel ay nag-init. O sa Diyos, ang iskultura na ito ay si MS Joe mismo. Napakakatulad nito. Walang kaibahan sa isang tunay na tao. Mas maganda pa ito kaysa sa mga kinuha ng kamera. Mga kamay ng Diyos, ito ay mga kamay ng Diyos. Walang makikita sa buong mundo na kayang umukit ng isang tao na puno ng alindog, katulad ng isang tunay na tao. Sa paligid ng mga pagkabigla at kasiyahan, kahit si Chen Jianye at Ye Anbang ay ganito. Sa usaping sining ng pag-uukit, sino ang makakagawa ng isang tao sa ganitong paraan? Ito ay ganap na inukit mula sa parehong halma ng isang tunay na tao. Ang ganitong uri ng kasanayan ay mahirap kahit para sa mga master tulad ni Zhou Mingshan at Ning Haotian. Sa mga sandaling ito, si Zhou Yuner ay parang nalasing. Ang buong tao ay nahulog sa biglaang sorpresa ni Yehan. Siya ay nalulumbay sa karagatan ng kaligayahan at damdamin, hindi makaalis. Ang batang ito ay talagang nais siyang pasayahin. Oh, anong bargain? Mahal kong Ye, ang iyong mga kamay ay parang mga Diyos. Ang galing nito. Ang obra na ito ay napakaganda. Ikaw ang pinakaromantikong tao sa mundo. Tumingin si Alice sa estatwa sa mga kamay ni Yehan. Ang hindi mabilang na mga bituin ay biglang lumitaw sa kanyang mga mata, at siya ay labis na humahanga. Sa mga sandaling ito, hindi lamang si Alice ang humahanga kay Yehan. Sa hotel, sino pa ang ganito? Ang batang lalaki sa harap niya ay parang Diyos, lumilikha ng buhay. Henyo. Sa mga sandaling ito, kahit si Ning Haotian ay kailangang pumuri. Bagaman natalo ni Yehan ang kanyang disipulo sa sining ng pag-uukit, sa lahat ng patas, ang kanyang disipulo ay malayo ang agwat sa batang lalaki sa harap niya. Wala nang lakas ng loob na magmalaki sa harap ng batang ito.